Si Steven ay dating ganap na kabiguan, walang tirahan na walang alaala sa kanyang nakaraan. Gayunpaman, ang kapalaran ay may iba pang mga plano, dahil nakatago sa loob niya ang kapangyarihan ng isang kataas-taasang mangkukulam, nagtataglay ng isang walang katapusang mahiwagang enerhiya na hindi maisip ng sinuman. Nagbago lang talaga ang buhay ni Steven sa isang nakatakdang araw nang, sa panahon ng pagbuhos ng ulan, napansin siya ng isang misteryoso at magandang babae sa isang madilim na eskinita. Mabilis na natuklasan ng babaeng ito na ang maliwanag na mga mata ng lalaki ay tumugma sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang kunin siya, na humantong kay Steven kung saan niya pinaniniwalaan na kabilang siya, ang kilalang Magic Academy ng Kaharian ng Winas, isang lugar na nagsasanay ng mga piling mangkukulam at sorcerer. Hindi nagtagal, nanirahan si Steven sa akademya sa loob ng 5 taon. Kakaiba, sa lahat ng oras na iyon, ang tanging tagumpay niya ay ang pagraranggo sa unang bahagi mula sa ibaba, dahil siya ay ganap na hindi makagawa ng anumang mahika. Ang resulta na ito ay humantong kay Steven na ipinatawag sa opisina ng punong guro para sa pagtatanong. Habang papunta siya doon ay may nakasalubong siyang magulong eksena. Sa labas ng opisina, isang maliit na blonde na babae na may matigas na ugali ay sumisigaw ng malakas, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng prinsipal at hinihiling na makita siya. Dahil walang pumapansin sa kanya, at hindi siya pinapasok ni Steven sa kabila ng kanyang kaguluhan, ang babae ay walang pakundangan na sinunggaban si Steven, ginamit siya bilang isang bihag upang takutin ang iba. Sumigaw siya na kung hindi bubuksan ng prinsipal ang pinto, hindi niya magagarantiya ang kaligtasan ni Steven. Nang maging tense ang sitwasyon, biglang nagpakita ang isang lobo na nagngangalang Hador. Mabilis niyang dinasarmahan ang blonde na babae, dahilan upang lumipad sa himpapawid at bumagsak sa lupa ang mahalagang staff nito, bumalik sa orihinal nitong anyo. Nang makita ito, yumuko ang mabait na si Steven upang kunin ito, ngunit ang pagkilos na iyon ay muntik siyang malagay sa malubhang problema. Buti na lang at sakto namang pumagitan ang blonde girl at ang beastman. Kung hindi, maaaring nawalan ng buhay si Steven. Agad na napaluha ang dalaga dahil parang bowl ang natamba ang kanyang staff. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina ng principal. Dumating si Principal Elvira, nagrereklamo kung bakit ang ingay sa labas. Nang makita niya ang blonde na babae na si Romana ay agad siyang napakunot ng noo dahil sa tuwing sumusulpot ang babaeng ito ay may dalang gulo sa kanya. Pagkatapos ay bumaling ang prinsipal kay Steven, na nagpahayag na kailangan niyang lumahok sa isang espesyal na programa sa pagsasanay. Ipinaliwanag niya na kung mananatili siya sa akademya magpakailanman, hindi kailanman lalakas si Steven, kaya ang pagbabago ng kanyang kapaligiran ang tanging pagkakataon. Isinalaysay ng punong guro ang background ng kaharian, na ipinaliwanag na dati silang nalubog sa matinding labanan sa pagitan ng mga mangkukulam at simbahan, na nakamit lamang ang kapayapaan sa loob lamang ng 5 taon. Ang hilagang bahagi ng kontinente, kabilang ang Winas, ay nagsimulang tanggapin ang pagkakaroon ng mga mangkukulam at mahika, habang sa timog ay tinitingnan pa rin sila ng mga tao bilang kakaiba at nakakatakot. Ang pinagbabatayan ng pagbabagong ito ay ang pag-aalsa 10 taon na ang nakararaan. Sa pangunguna ng masamang mangkukulam na kilala bilang Number 13, nagpakalat siya ng mahika sa buong Winas, na nagtitipon ng mga mangkukulam at sorcerer upang bumangon laban sa pang-api, sa gayon ay pinalaya sila mula sa pangangaso. Gayunpaman, ang kanyang mga pamamaraan ay lubhang malupit, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga inosenteng buhay na isinakripisyo. Si Principal Elvira mismo ang personal na nagtapos sa kanya. Gayunpaman, ang Number 13 ay nag-iwan ng malalim na impluwensya, medyo nagbabago ang mga pananaw ng mga tao sa mahika. Mula sa kwentong iyon, ang punong guro ay nagtatag ng isang witch village sa timog, kaya ang mga may kakayahan ay hindi na makikitang mga outcast. Sa pagkakataong ito, ipapadala doon si Steven kasama ang iba pang mga estudyante upang mapabuti ang imahe ng mga mangkukulam sa mata ng publiko. Nilinaw ng punong guro na kung sa susunod na 5 taon ay hindi pa rin sila makikilala ng mga autoridad sa nayon, ibabalik si Steven at ang lahat ng kanyang alaala sa akademya at mahika ay tatatakan. Nang marinig ito, napabulala si Romana sa paghanga sa plano ng punong guro, kahit na nagboluntaryong maging guro na gumagabay sa grupo ng mga estudyante.
Bagamat may iba nang inayos ang prinsipal, tumanggi si Romana na umatras, na inilabas ang isang sulat ng appointment na naging dahilan upang ang punong guro ay kalahating walang magawa, kalahating tinatanggap. Nangako siyang pangasiwaan ang mga estudyante ngunit nagtakda siya ng kondisyon, na gusto niyang hiramin ang walang laman na libro, na siyang unang magic book. Mariing tumanggi ang punong guro dahil ipinagbabawal ang materyal na naglalaman ng kapangyarihan na maaaring magwasak sa buong mundo. Gayunpaman, iminungkahi din niya na maaaring pumunta si Romana sa nayon upang makilala ang may akda ng libro, ang Black Mud Witch. Masayang sumang-ayon kaagad si Romana. Kinabukasan, nagtipon sina Steven, Romana, at ilang iba pa sa tarangkahan ng lungsod upang maghanda para sa kanilang paglalakbay. Kasama sa grupo ang extroverted witch senior na si Hana at ang lizard beast na si Kando, isang binata na naglakbay sa maraming lugar at tiwala na hindi niya kailangan ng gabay ng sinuman. Huminto sila sa isang restaurant para punuin ang kanilang tiyan. Doon, ipinakilala ni Romana ang staff ng Luden, isang kakaibang sandata na maaaring mag-alis ng mahika mula sa sinumang humawak dito, kung saan siya lamang, na pumirma ng kontrata, ang immune. Sa kanila, si Steven lamang ang may motion sickness sa karwahe, na napilitang maglakad ang buong grupo. Sa daan, sila ay nag-uusap ng mas bukas. Inihayag ni Steven na tuluyang nawala ang kanyang memorya bago pumasok sa akademya, at ang internship na ito ang tanging pagkakataon niya na patunayan ang kanyang sarili. Kung siya ay mabaigo, ang kanyang mga alaala sa akademya ay ganap ding mabubura, na mag-iiwan ng isang walang laman na tao. Nagpakita ng pagkadismaya si Romana nang marinig niyang umamin siya na halos hindi na niya kayang gumamit ng mahika. Sa tuwing susubukan niya, hindi niya ito makontrol, ngunit kapag pinigilan niya ito, wala siyang ma-activate. Pinayuhan ng Dawn Witch, ang palayaw ni Romana, si Steven na talikuran ang pagiging mangkukulam, dahil ang problema ay mas malubha kaysa sa inaakala niya. Dahil sa kailangang maglakad, naantala ang kanilang plano. Kinaumagahan, dumating ang grupo sa isang inn. Habang nag-aalmusal, may nakasalubong silang dalawa pang estudyante, mga taong dati nang bumiyahe kasama ang lizard beast. Ang dalawang ito ay nagreklamo na sila ay inatake ng isang gang ng mga tulisan noong nakaraang gabi, at sa panahon ng mapanganib na sandali, ang lizard beast ay tumakas dala ang mapa at mga bagahe. Agad na naghinala si Romana, na pinagtatalunan na kung talagang tumakas siya dahil sa takot, hindi niya kukunin ang mga gamit, dahil ang paggawa nito ay magpapabigat lamang sa kanya. Bukod dito, sa pagtingin sa dalawang malulusog at malinaw na mga estudyanteng ito, kung nais ng mga tulisan na ibenta sila bilang mga alipin, tiyak na kukuha sila ng mas magandang presyo. Gayunpaman, pinuntirya nila ang lalaking butiki, na nagpapahiwatig na ito ay hindi isang ordinaryong grupo ng mga magnanakaw, ngunit mga mangangaso ng mangkukulam. Napagtanto ni Romana na napagtanto ito ng Lizardman, kaya sinadya niyang kunin ang mapa para akitin sila, isinakripisyo ang sarili para maka-atras ang kanyang mga kaibigan. Dahil may pananagutan si Romana sa pagpapalam sa isang miyembro ng team na humiwalay sa grupo, nagpasya si Romana na iligtas siya mismo. Mahigpit niyang pinagbawalan sina Steven at Hana na sumunod, sa paniniwalang ang mga kabataan, walang karanasan na mga mangkukulam ay makakahadlang lamang. Pero as usual, kapag mas pinagbabawalan, mas gusto nilang gawin ang kabaligtaran. Nakaisip si Hana ng ideya na gumamit ng salamangka ng panghuhuli sa panyo na ibinigay ni Romana kay Steven noong siya ay may sakit sa karwahe upang mahanap ang lokasyon ni Romana. Ang dalawa sa kanila ay nakipagsapalaran sa malalim na kagubatan, na si Hana ay patuloy na nagsasabi ng masama sa kanyang duwag na kaibigan na nagpabeya sa kanila at tumangging tumulong sa pagsadyap sa lalaking butiki. Sa kanilang mga mata, hindi nila ito responsibilidad, kaya kung siya ay nasawi, ito ay walang pakialam sa kanila. Biglang, sa gitna mismo ng isang pool ng dugo ay ang pinutol na buntot ng butiki ni Kando. Agad namang namutla ang mukha nilang dalawa, sumibol ang takot habang iniisip ang posibilidad na pinagputol-putol ng kalaban ang lalaking butiki. Gayunpaman, mabilis na naalala ni Hana na ang self-detaching ng buntot ay isang pamilyar na paraan ng kaligtasan para sa species na ito at na ang buntot ay tatubo muli mamaya. Nang mapagtanto ito, nakahinga ng maluwag ang dalawa habang maingat na pinupulot ang buntot upang dalhin sakaling kailanganin ito sa isang emergency. Sinundan nila ang mga bakas at mabilis na natuklasan ang mga bakas ng paa na nakatatak sa lupa.
Dalawang set ay malinaw na mula kay Kando at Romana, habang ang iba ay pag-aari ng mga umaatake. Kaya't sa pagkakataong ito ay isa lamang ang kalaban, ngunit naging sanhi ito ng isang bihasang mangkukulam na gaya ni Kando na iwanan ang kanyang mga ari-arian at tumakas para sa kanyang buhay. Nanginginig si Hana. Nanginginig habang inaalala ang nalaman niya tungkol sa Judges of Diance, isang grupo ng mga mandirigma na nagtipon-tipon mula sa death row inmates na pinili ng simbahan, na dalubhasa sa pangangaso ng mga mangkukulam sa anumang paraan na kinakailangan. Bagamat matagal nang nabuwag ang organisasyong ito, natatakot pa rin si Hana na ang mga cold-blooded na mangangaso ay hindi kailanman nawala sa mundo. Ang takot ni Hana ay hindi walang dahilan. Noong nakaraan, noong bata pa siya, nasaksihan niya ang isang nag-iisang mangangaso na umaakay sa bayan na kanyang banibisita, tinatapos ang mga inosenteng tao at sinunog ang lahat. Binyantaan siya nito na kung siya ay isang mangkukulam, siya ay magdurusa sa parehong kapalaran. Sa takot, tumakas si Hana, iniwan ang kanyang kaibigan, na nakatali sa isang istaka, isang kinahuhumalingan na nagmumulto sa kanya magpakailanman. Dahil dito, nag-alinlangan siya, gustong tumalikod at umatras. Ngunit sa sandaling iyon, umalangaw mula sa kaibuturan ng kagubatan ang desperadong sigaw ni Kando. Agad na hinawakan ni Steven ang kamay ni Hana, desididong sinabi na kung magpapatuloy sila sa pagpasok, maaari itong hatulan ng kasawian, ngunit hindi siya maaaring tumayo at panoorin ang mga kaibigan na inabandona. Ang paghihikayat na iyon ay muling nagpasiklab ng siga ng katapangan kay Hana, na nagpawi sa multo ng nakaraan at pinilit siyang baguhin ang kanyang desisyon. Nakatago na ngayon si Kando sa isang mataas na sanga ng puno habang ang mga mangangaso ay mahigpit na naghahanap, na naglalagay ng mga bitag sa lahat ng dako. Bigla niyang nakita ang isang wire na nakaunat sa sanga. Nang malaman niyang isa itong bitag, huli na ang lahat. Naputol ang sanga, dahilan para mahulog siya mula sa mga palumpong. Isang araw ang nalunsad, naiwasan ito ni Kando, ngunit nahulog sa matalim na tulos sa lupa, na tumagos sa kanyang binti. Naglalakad palayo sa bitag, maingat na tinatanggol ni Kando ang kanyang sarili, sa pag-aakalang may darating pang mga palaso. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nagpakita ay isang kilalang hukom, ang naghahabol sa kanya buong gabi. Pinilit ni Kando na lumaban, ngunit pagkatapos ay natakot nang mapagtantong walang epekto sa kanya ang magic. Sa buong gabi, nagawa lang niyang manlinlang gamit ang mga light beam, pagkatapos ay tumakas ng desperado. Sa pagkakataong ito, ang hukom ay mabilis na lumapit, nag-indayog ng isang higanteng mace na nagpalipad kay Kando sa isang puno ng kahoy, na naging sanhi ng pag-ubo niya ng dugo. Bumaba ang tingin niya sa sugat sa binti ni Kando na gumaling na at parang baliw na tumawa. Sa wakas ay nakahanap na siya ng mapagkakakitang huli, kaya ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Kung mahuli niyang buhay si Kando, isang hayop na butikin na may pambihirang kakayahan sa pagbabagong buhay, para ibenta sa mga mananaliksik sa simbahan, hindi maiisip ang halaga. Tinawag niya ang kanyang mga kampan para magdala ng hola. Sa kawalan ng pag-asa, bumalik ang madilim na alaala. Naalala ni Kando na siya ay nahuli bilang isang alipin, nakakulong sa isang circo, pinahirapan araw-araw upang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa pagbabagong buhay sa harap ng isang baliw na tagapakinig. Ang pagkahumaling na iyon ay nanatiling malalim na nakaukit hanggang sa siya ay nakatakas, natagpuan ang kanyang daan patungo sa akademya, at naging isang makapangyarihang mangkukulam. Ngunit ngayon siya ay pinipilit sa isang hola muli. Kinagat ni Kando ang kanyang mga ngipin, hinukay ang kanyang mga kuko sa mga ugat ng puno upang hawakan ang kanyang huling kalayaan. Nagalit ang hukom at binasag ang kanyang kamay. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pagsigaw ni Kando, ngunit kumagat pa rin siya ng mahigpit sa ugat ng puno, naghihintay sa kanyang huling sandali. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang palm unit sa kalawakan. Ang puno sa tabi ng hukom ay nahati sa kalahati ng malakas na mahika. Ang kalalabas lang ay si Romana, ang 100 taong gulang na Dawn Witch. Ang staff ng kanyang ludan ay umuungal ng mabangis, nagmamadaling umatake. Nagawa lamang ng hukom na basagin ang bibig ng staff, pagkatapos ay bumuhos ang malamig na pawis ng mapagtanto niyang ang sandata sa kamay ni Romana ay ang maalamat na ludan. Ipinagmamalaki ni Romana ang kanyang pagkakakilanlan. Sandaling nanghina ang hukom ngunit walang habas na sumugod, pinutol ang punong kinatatayuan ni Romana.
Bilang tugon, sumugod si Roma na gamit ang Luden staff, na naging sanhi ng pagbagsak ng nakapalibot na kagubatan, na pinaslang ang lahat ng mga tauhan sa ilalim ng utos ng hukom sa isang iglap. Tila katapusan na, ngunit biglang umalangaw ang nakakaawang sigaw ng dalawang estudyante. Ang dalawa ay binihag ng hukom. Nakilala agad siya ni Hana bilang ang nagpakalat ng lagim sa bayan ilang taon na ang nakalilipas. Nanginginig ang buong katawan niya, nanlamig sa pwesto. Nagalit si Roma na, nagbanta na kapag nang ahas siyang saktan ang kanyang mga estudyante, dudurugin siya nito. Nanunuya ang hukom, humihingi ng pagbabago sa mga kondisyon, kailangan ni Roma na ibagsak ang Luden at hayaan siyang kunin si Steven na bihag sa halip. Nahaharap sa paningin ng kanyang mga estudyante na sinasakal, si Roma na ay nag-aalangan ngunit kinailangan niyang sumunod, na inihagis ang staff. Agad na tinakpan ng hukom ang Luden ng isang magic-resistant na balabal, pagkatapos ay inutusan si Steven na kunin ito at dalhin sa kanya. Si Steven ay masunuri na sumunod, ngunit ang nakakagulat, ang hukom ay direktang tinawag ang pangalan ni Hana. Naparalisa ng takot si Hana, at isiniwalat niya ang sikreto, na siya ay isang espesyaliya na itinanam sa akademya ng simbahan. Nagmamadaling bumalik ang malupit na katotohanan at naalala ni Hana ang kanyang pinagmulan. Siya ay ipinanganak na may mga sungay sa kanyang ulo, itinuturing na isang halimaw, at ipinadala sa simbahan ng kanyang sariling ina, isang debotong mananampalataya. Doon ay pinutol nila ang kanyang mga sungay at inilagay siya sa isang ampunan, pagkatapos ay pinilit siyang maging isang espesyaliya, na pumasok sa Magic Academy. Gayunpaman, ang oras sa akademya ay nagbago kay Hana. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang pagkakaibigan, pagtutulungan ng magkakasama, at ang adhikain na maging isang tunay na mangkukulam. Kaya naman, nang siya ay pinayagang sumali sa internship na ito, tunay na masaya si Hana. Ngunit ipinadala ng simbahan ang malupit na hukom, na nagtulak sa kanya sa isang hindi maiiwasang trahedya. Bumagsak si Hana, sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging dahilan na pagsama sa kanila sa lahat sa panganib. Ngunit ngumiti lang si Steven, inaaliw siya na hindi niya kasalanan. Dahil sa kanyang kabaitan, nagpasya si Hana na mamuhay ng totoo kahit minsan. Ginamit niya ang pinutol na buntot ni Kando bilang isang sakripisyo, na nagpatawag ng isang asul na apoy na pumutok sa isang dragon, na diretsyong inilunsad sa hukom. Nataranta siya at agad na hinugot ang magic-resistant na balabal sa kamay ni Steven para protektahan ang sarili. Hinaranggan ng balabal ang pag-atake, at malamig siyang sumulong kay Hana, naghahanda na parusahan ang pagkakanulo sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ni Steven ang pagtawag ng Luden. Napilitan siyang kunin ang staff sa kabila ng mga sigaw ni Roma na napigilan siya. Sa sandaling hinawakan niya ito, agad na kuminang ang staff, na gumuhit ng napakalaking mahika mula sa loob ni Steven, na nagpakawala ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Gustuhin man niyang huminto, huli na ang lahat. Binalot ng staff ang buong lugar sa napakalaking globo ng liwanag. Nang mawala ang liwanag, nagkamalay si Steven upang matagpuan si Hana na nagtatanggol sa kanya. Napaluha siya, niyakap siya ng mahigpit, tuwang-tuwa na buhay pa siya. Si Roma na, gayunpaman, ay galit na galit hanggang sa namutla. Ang isang grupo ng mga bagitong estudyante na nangangahas na hawakan ang Luden ay parang naghahanap ng kasawian. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Habang nasa daan, nagtaka si Steven kung bakit niya hinawakan ang Luden at nakaligtas pa rin. Ibinunyag ni Roma na ang nakagigimbal na katotohanan, na ang mahika sa kanyang katawan ay halos walang limitasyon, na higit pa sa mga ordinaryong mangkukulam. Kaya naman hindi siya tuluyang naubos ng Luden. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi na-control ni Steven ang mahika sa lahat ng oras na ito. Bago umalis, binalaan ni Roma na si Kando na mas mabuting sumama sa grupo, ngunit mayabang pa rin siyang tumanggi. Tanging kapag siya ay umakyat sa kanyang mga balikat at nagreklamo ay nag-atubili siyang tinanggap ito. Kabalintunaan, nang magpasya silang bumalik sa kagubatan upang hanapin ang pinutol na buntot, natuklasan nila na ginamit na ito ni Hana bilang isang sakripisyo para sa apoy ng dragon. Natigilan si Kando, sumakit ang kanyang puso, at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nang lumubog ang gabi, at unti-unting tumahimik ang espasyo, magkasamang nakaupo sina Steven at Hana sa tabi ng isang desyerto na batis upang ibahagi ang kanilang damdamin sa kabataan. Samantala, sa di kalayuan,
Ang lalaking butiki at ang hamak na matandang babae, si Romana, ay nakahanap ng isang maliit na bahay panuluyan upang makapagpahinga pagkatapos ng kanilang mahabang paglalakbay. Sa mapayapang kapaligirang iyon, nagpasya si Hana na tanggalin ang sombrero na laging nakatago sa kanyang pinakamalaking sikreto. Nang malaglag ang kanyang buhok, ang pares ng mga sungay ay nahayag sa ilalim ng liwanag ng buwan, at tinawag niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang sabihin kay Steven ang kwento ng kanyang nakaraan. Dahil sa mga sungay na ito, sa buong pagkabata niya, siya ay itinakwil, hinamak, at itinaboy ng masasamang tingin ng iba. Gayunpaman, salamat sa kanyang natutunan sa akademya, kasama ang kumpirmasyon ni Romana, naunawaan ni Hana ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ay isang fallen beast, isang nilalang na nabuo kapag ang isang mangkukulam ay nagbigay ng kapangyarihan sa isang beast warrior. Kapag ang witch at ang beast warrior ay nasawi, ang kaluluwa ng beast ay nananatili sa linya ng dugo ng mangkukulam, at pagkatapos ang kanilang mga inapo ay nagsisilang ng mga fallen beast na katulad niya. Matapos alisin ang pasanin sa kanyang puso, emosyonal na kinis ni Hana ang pisngi ni Steven bilang pasasalamat sa pagtitiwala at pagtanggap sa kanya. Pagkatapos noon, dali-dali siyang tumakbo palayo, naiwan si Steven na hindi pa nakakabawi sa katahimikan. Pagkaalis ni Hana, biglang sumulpat sa tabi niya ang hamak na mangkukulam, pinagalitan si Steven dahil sa pagiging bata at walang karanasan, pinapuna siya sa hindi niya alam kung paano sasamantalahin ang pagkakataon ng may nagbigay ng ganoong malinaw na berdeng ilaw. Kinaumagahan, isang kakilakilabot na balita ang dumating. Dalawang kapwa-estudyante mula sa kanilang grupo ang inaresto dahil sa paglabas ng impormasyon sa simbahan. Upang ilagay ito ng tahasan, sila ay mga especially iya. Mula noon, 4 na tao na lang ang nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa nayon ng mangkukulam. Bago umalis, inutusan ng hamak na matandang babae si Kando na pagalingin ang kanyang braso dahil ang isang mandirigma na may mga pinsala ay walang magawa. Sarcastic pa niyang sinabi na ang isang braso ay hindi isang dahon ng langka na maaaring tumubo kahit kailan nito gusto. Inaliw siya ni Romana, sinabing may charging station dito, kaya walang pag-aalala tungkol sa kakulangan ng magic. Sa kanilang talakayan, iminungkahi ng hamak na matandang babae na ang pinakamabisang paraan ng paglilipat ng mahika ay sa pamamagitan ng kiss sa labi, ngunit agad siyang pinawalang bisa ni Hana, na itinuturing itong isang hindi tamang ideya. Sa wakas, sumang-ayon sila na ang balat sa balat na contact, tulad ng paghawak ng mga kamay, ay sapat na upang magsagawa ng mahika. Gayunpaman, kung ang mga bagay ay nawala sa kontrol, si Kando ay maaaring sumipsip ng masyadong maraming enerhiya, na humahantong sa isang pagsabog at kasawian. Upang maiwasan ang panganib, nagpasya ang abang matandang babae na kumilos bilang supervisor. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalawang binata, inilipat ang mahiwagang daloy mula kay Steven patungo kay Kando. Sa isang sandali lamang, salamat sa healing spell, mabilis na bumalik ang braso ni Kando at ang nawalang buntot. Ang mga taong nakapaligid na nakasaksi sa tagpong ito ay lahat ay namangha. Nasa sabik si Romana, tinawag ang lahat na kumanta at sumayaw ng sama-sama upang ipagdiwang ang kapangyarihan ng sorcery. Umalis sila sa lugar na iyon, nakarating sila sa isang malaking bayan. Isang walang pakialam na karwahe ng kabayo ang dumaan, na nagsaboy ng putik kay Steven, na naging dahilan upang magmukha siyang lubos na miserable. Para aliwin ang kanyang estudyante, pinangunahan ni Romana ang grupo sa isang pamilyar na guest house. May maluwag na communal bath, perpekto para sa pagpapahinga. Nang magbabad sina Steven at Kando sa maligamgam na tubig, ibinahagi ni Kando ang tunay na dahilan kung bakit siya naghangad na maging isang mangkukulam. Ikinwento niya na noong nakaraan, siya ay trinato na parang isang circo na hayop, na inilabas para sa libangan. Pagkatapos, isang kakilakilabot na sakuna ang sumabog sa hilaga. Isang baliw na mangkukulam ang nagplano upang sirain ang mundo. Kahit papaano ay pinalad na nakaligtas si Kando at nailigtas ng Dragon Breaking King. Noong panahong iyon, ang mga fallen beast ay itinuturing na mga simbolo ng karumihan, mga hybrid na nilalang na hinahamak ng lipunan. Gayunpaman, habang minamaliit siya ng lahat, tanging ang bayaning iyon lamang ang ngumiti ng maluwag nang malaman na buhay si Kando. Mula sa sandaling iyon, itinatangi niya ang pangarap na makasali sa Magic Corps ng simbahan, maging isang malakas at marangal na tulad ng kanyang tagapagligtas.
Ang susunod na yugto ng kanilang paglalakbay ay nakapagpatuloy ng nakakagulat na maayos. Saan man sila pumunta, kinikilala ang grupo, at malugod na tinanggap ng mga tao si Romana. Si Romana, sa kanyang karanasan, ay laging alam kung saan mangingisda, kung saan magpapahinga ng naaangkop. Itinuro niya sa mga kabataan ang mga kasanayan sa kaligtasan ng buhay sa kalikasan, gayon din kung paano gumamit ng mahika para tulungan ang iba, mga bagay na hindi pa itinuro ng akademya. Salamat sa magic ng Ludens, umiral si Romana sa loob ng 300 taon. Binibigyan ng magic ang katawan niya at hindi nangangailangan ng pagkain or tulog, at pagiging immortal, hindi niya kailangan ang pag-ibig or panganganak. Ang mahabang buhay na iyon ay naging boring. Kaya, anumang kawili-wili, lalo na ang mga dramatikong kaganapan na may kaugnayan sa kaligtasan ng mundo, binigyan niya ng pangunahing prioridad. Biglang tumakbo ang isang batang lalaki sa takot, mabilis na nagulat na ang lugar na ito ay hindi ligtas. Hinayla niya ang kamay ni Romana, dinala ang buong grupo sa isang guwang ng puno, pagkatapos ay nagtayo ng perpektong hadlang sa pagtatago. Sa kasamaang palad, naitago lamang ng hadlang ang kanilang hitsura, ngunit hindi maalis ang tunog. Pagkatapos, nagpakita ang isang puting tigre na fallen beast, walang humpay na humahabol. Dahil nawalan na siya ng track sa bata, malakas siyang nagbanta, kung hindi lalabas ang bata, madi-dislocate niya ang lahat ng kasukasuan ng katawan niya. Dahil sa tunog ng mabilis na pagtibok ng puso, mabilis niyang natuklasan ang mga nagtatago sa guwang ng puno, pagkatapos ay inihagis ang kanyang espada upang basagin ang harang. Natamba ang bata, at hindi na nakapagtago ang grupo ni Steven. Binalaan sila ng Tiger Guard na huwag manggahas na gumamit ng mahika, dahil tiyak na mas mabilis ang kanyang bilis kaysa sa anumang spell. Sa mapanganib na sitwasyon, pinili ni Romana na manatili sa likuran bilang isang distraction. Habang inutusan ang mga kabataan na mabilis na umalis, hinarap ni Romana ang kaaway, na may kumpiyansa na pinukaw siya. Malinaw na naunawaan ng tigre na ang pagtalikod kay Romana sa puntong ito ay pagpapakasawi. Mula sa kanyang paraan ng pagsasalita, napansin ni Romana na alam niya ang kaunting impormasyon tungkol sa magic staff ng Luden, tungkol sa internship, at sa Witch Village. Sa wakas, nagpasya siyang umatras, na nauunawaan na hindi siya mananalo. Gayunpaman, binalaan pa rin niya si Romana na kung ipagpapatuloy niya ang pag-akay sa mga bata sa nayon, mahaharap sila sa kapahamakan. Kasabay nito, ligtas na dinala ng mga natitirang tao ang bata sa simbahan ng nayon. Sa labas ng pinto, naghihintay ang isang kura paroko na nakapiring. Ang batang Larry ay tumakbo sa kanyang mga bisig, tuwang-tuwa na ipinagmamalaki na ang mga taong ito ang nagligtas sa kanya. Ang pari ay hindi lamang alam ang tungkol sa pangyayari, ngunit mabilis ding nakilala na silang lahat ay mga mangkukulam. Hindi lang ang pari, ngunit tila alam na ng buong nayon ang pagdating ng internship group. Nang tanungin tungkol sa mga humanoid na hayop na umatake sa gilid ng kagubatan, mahinahon niyang sinabi na ito ang bantay na ginamit ng mangkukulam upang kontrolin ang nayong ito. Sa pagod na tono, sinabi ng pari na ang kanilang presensya ay hindi magdadala ng anumang pagbabago, pagkatapos ay tahasang hiniling ang grupo na umalis. Ipinaalala niya sa kanila na 2 taon na ang nakalilipas, ang supervisor mula sa akademya ay inabandona ang nayon sa mga mananakop at nawala ng walang bakas. Mula noong araw na iyon, ang witch na iyon ay komportableng na control, at ang mga taga-nayon ay wala ng kakayahang lumaban. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Steven na ang kanilang internship group ay ganap na binubuo ng mga taong tinutuya sa akademya. Isang especially iya, isang mapanghimagsik na fallen beast, at ang kanyang sarili, na nasa ilalim ng klase. Nominally, sila ay ipinadala para sa isang internship, ngunit sa katotohanan, sila ay matalino na pinatalsik sa dahilan ng hindi pagkumpleto ng internship. Nagtataka si Kando kung bakit hindi humingi ng tulong ang mga taga-nayon sa Magic Core ng simbahan, ngunit malamig na tumawa ang pari, iginiit na hinding-hindi ililigtas ng Night Core ang isang witch village. Nang magkagulo ang grupo, biglang sumulpat na parang multo si Romana. Pinagalitan niya ang mga estudyante dahil sa pagiging napakadaling maniwala, habang walang ebidensya na nagpapakita na ang pari ay hindi kasabwat ng tigre sa kagubatan. Nang tanungin ng pari kung bakit, kung pinaghihinalaan niya siya, hindi niya ito pinaslang sa simula,
Kalmado lang na sumagot si Romana na mas gusto niyang pagmasdan kung paano nakahanap ang mga tao ng lahat ng uri ng mga dahilan upang bigyang katwiran ang kanilang mga kasinungalingan. Sa wakas, upang maiwasan ang higit na pagtatalo, hiniling niya sa pari na ilibat ang grupo sa nayon, na gustong makita ang mga reaksyon ng mga taga-ron bago magpasya kung magtitiwala sa kanya or hindi. At ubiling pumayag ang pari. Kaya, ang grupo ay dinala pabalik sa internship village kung saan ang ama ni Larry ay sabik na naghihintay sa kanyang anak na makabalik ng ligtas. Sa sandaling makita niya ang kanyang ama, ang maliit na bata ay tumakbo sa kanyang mga bisig, at ang ama ay paulit-ulit na nagpasalamat sa grupo. Pagkatapos, inakay niya sila sa paligid ng nayon, nagkukwento habang naglalakad sila. Mabuting tao daw ang dating supervising witch kaya hindi napigilan ni Kando na magtanong. Kung siya ay tunay na mabuti, bakit niya pinabayaan ang nayon sa mga mananakop? Maging ang ama ay umamin na hindi niya maintindihan ang dahilan. Ang mga taga-nayon ay nagtago na ngayon sa kanilang mga tahanan, na sumusunod sa mangkukulam sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga estranghero. Pagkaraan ng ilang sandali ay huminto sila sa harap ng isang sira-sirang bahay. Nakasabit sa harap nito ang apat na straw figure na may hitsura ng pinapaslang, na umiindayog sa hangin. Isang eksenang sobrang nakakatakot na nagpalamig sa isa. Ipinaliwanag ng ama na ito ang parusang ipinataw ng mangkukulam sa iilan na matapang na nagtangkang tumakas at nahuli, malupit na pinaslang, at pagkatapos ay isinabit ang kanilang mga dayami upang bigyan ng babala ang sinumang maaaring makaisip na umalis sa nayon. Siya ay talagang malupit, ngunit hanggat ang mga taga-nayon ay sumusunod sa kanyang mga utos, maaari silang mamuhay ng payapa. Sa pagbabalik sa kanilang pansamantalang tahanan, galit na nagpasya si Romana na harapin ang mangkukulam at maginhawang lutasin ang isyu sa nag-iisang punong guro. Iminungkahi ni Hana na bumalik sa Royal Capital upang humingi ng tulong, sa paniniwalang makikinig ang Magic Corps, ngunit agad na tumutol si Steven, na nangangatuwiran na hindi nila maaaring gawing madugong larangan ng digmaan ang nayon para lamang sa pagtatapos, at kailangan nilang lutasin ang problema sa harap nila mismo. Nawalan ng pasensya ang Lizardman, sa paniniwalang wala silang pagkakataong manalo. Ang isang mangkukulam na maaaring mag-utos sa isang mandirigma na kasing lakas ng lahi ng tigre, ang pagharap lamang sa kanya ay pagpapakasawi. Mas mahusay na tapusin ito sa kanilang sarili. Si Steven ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin bilang pagtanggi, sinabing hindi niya matatanggap iyon dahil sa sandaling hawak niya ang staff sa kanyang mga kamay, hindi na siya natatakot sa kasawian. Ngunit si Hana ay nanginginig pa rin sa takot, ayaw aminin ito. Marahan siyang tiningnan ni Steven, sinabing kung ayaw niya, maaaring bumalik si Hana at ang lalaking butiki habang siya at ang guro ay makikipaglaban hanggang dulo. Nang marinig iyon, ang mga mata ni Hana ay napuno ng luha habang siya ay sumigaw sa desperasyon. Sinabi niya na ang kanyang kinatatakutan ay hindi kasawian, ngunit ang nakakatakot na pag-iisip na mawala siya ng tuluyan. Ang mga salitang iyon ay natigilan kay Steven, na hindi maintindihan ang sitwasyon na nagpaluha kay Hana at tumakbo palayo. Hahabulin sana siya ni Steven para humingi ng paumanhin, ngunit pinigilan siya ng guro, na sinabing ang paghingi ng tawad kapag hindi mo naiintindihan ang mali mo ay mas makakasakit sa babae. Kahit na ang butiki ay napagtanto na si Hana ay nagdurusa dahil itinuturing niyang isang tunay na kaibigan si Steven, at ayaw niyang mawalan ng isa pang kaibigan. Sa wakas, natauhan si Steven at nagmamadaling tumakbo para hanapin si Hana. Samantala, pumunta si Hana sa simbahan kung saan nakilala niya ang isang babae na nagwawalis, ganap na natatakpan. Nang makitang umiiyak si Hana, malumanay siyang inaliw ng dalaga. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumulpat ang pari, at inutusan ang dalaga na umalis sa malupit na tono. Nagulat si Hana na alam niya ang tungkol sa pagtatalo niya sa kanyang mga kaibigan. Tapat niyang inamin iyon at babalik na sana siya para humingi ng tawad sa grupo, ngunit biglang natigil ang mga mata niya sa staff ng pari, na malinaw na may taglay na sagisag ng D-Day Judges Association. Sa isang iglap, napagtanto ni Hana na galing siya sa simbahan. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat habang mahigpit na nakagapos sa kanyang katawan ang mga sinulid na bakal. Malamig na nag-transform ang pari, naglabas ng isang matalas na side mula sa kanyang tungkod at inilagay ito sa leeg ni Hana, na pinipigilan itong humingi ng tulong. Malamig niyang binyantaan na kung gusto pa nitong mabuhay, ipagpatuloy niya ang pagiging especially iya.
Kasabay nito, bumalik si Steven na walang dala, hindi mahanap ang anumang bakas ni Hana, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Nagpa siya si Romana na gumamit ng isang trackang spell at ang mga bakas ay humantong sa kanila sa isang madilim na kuweba sa kagubatan. Pagtingin sa lupa, nabalisa ang grupo nang makakita sila ng mga pool ng dugo. Kumunat ang noo ni Romana, malinaw na naramdaman niya na maraming kaaway sa loob. Agad na hiniling ni Kando na umatras, tiyak na ito ay isang bitag, ngunit matapang na ipinahayag ni Romana na nang maimbitahan, ang mga bisita ay dapat dumalo. Iniusog ni Romana ang Ludens upang basagin ang bitag sa isang sandali, ngunit hindi niya napigilan ang natatakot na Kando. Pilit siyang hinikayat ni Romana na alalahanin ang kanyang pangarap na makapagtapos sa akademya, sumali sa Magic Corps, at maging isang alamat tulad ng Dragon Breaking King. Gayunpaman, pinili ni Kando ang duwag na pagtakas, tumalikod at tumakbo palayo. Paglabas pa lang niya ng kuweba, nakaharap niya ang amo ng puting tigre. Tumikim ang tigre na umaakit sa kanya na sumama sa kanyang tabi, saka idinagdag ang mga malupit na salita na kanyang kinain si Hana, na ang lasa ay kasing sarap ng kanyang magandang hitsura. Nang marinig ito, agad na nagalit si Kando, naging bughaw at pula ang kanyang buong katawan habang sumusugod sa isang labanan. Samantala, sa kuweba, hindi sinasadyang naglabas ng mahiwagang liwanag si Steven, na nagsummon pa nga ng liwanag na samilaw kay Romana. Siya ay nagalit, ngunit pagkatapos ay kinilala na ang sinumang mangkukulam ay nangangarap na magkaroon ng isang intern na may walang limitasyong mapagkukunan ng mahika tulad niya. Ang mga salitang iyon ay biglang bumulusok kay Steven sa madilim na alaala, dahilan upang siya ay bumagsak sa sakit. Pinayuhan siya ni Romana na umatras, ngunit determinado si Steven na hanggat may iligtas niya si Hana, hindi siya natatakot sa anuman. Pagkatapos, isang higanteng galami ang lumabas mula sa isang pinto sa loob ng kuweba, pumulupot ng mahigpit kay Steven, at kinaladkad siya palayo. Sinugod siya ni Romana upang iligtas, ngunit ang staff ng Luden ay nahila rin ng mga sinulid na bakal. Ipinakita ng pari ang kanyang sarili, sinipa si Romana sa isang madilim na silid, malamig na sinabi na dapat niya itong pinaslang sa simula. Sumara ang pinto at pagkatapos ay sa asul na liwanag, napansin ni Steven ang isa pang babae na nakatayo roon, na nagliliwanag ng maliwanag na aura sa gitna ng makapal na kadiliman. Nang masaksihan ang hitsura ng kakaibang babae, agad na nakilala ni Steven na siya ang nagligtas sa kanya mula sa kanyang hindi malinaw at madilim na buhay noon. Iniabot ng babae ang kanyang kamay, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata, pagkatapos ay sinabi na siya ay naghihintay sa kanya ng napakatagal na panahon. Bago pa man magtaka or magtanong si Steven, mabilis na pumagitna si Romana, dali-dali siyang pinigilan dahil natatakot siya na sa isang sulyap lang, mamanipulahin at kokontrolin siya ng babae. Maliwanag, ang babae na iyon ay walang mabuting kalooban din kay Romana. Sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, agad na napabalikwas si Romana, na nawalan ng malay sa lupa. Ipinahayag ng babae ang kanyang pagkadismaya nang makitang muli si Steven na napapaligiran ng mga itinuturing niyang ignorante at mga kabiguan, mga taong nakatutok lamang sa potensyal na mahika sa loob niya. Inihagis niya ang isang sombrerong may bahid ng dugo, na sinasabing ito ay kay Hana, na naging sanhi ng pagkataranta at pag-iyak ni Steven, na nagtanong kung ano ang ginawa niya sa kanyang kaibigan. Mahinahon niyang sagot na hinayaan niyang kainin ng isang mersenaryo ang dalaga. Ang sagot na iyon ay parang sumabog na diretso sa isipan ni Steven, na ikinahihilo niya at bumibilis ang tibok ng puso. Hindi huminto doon, patuloy na isiniwalat ng babae na siya ay gumawa ng napakahirap, mula sa pagkontrol sa nayon hanggang sa pagsasaayos ng bawat pangyayari, ang lahat ay para lamang sa layunin na mabawi si Steven mula sa punong guro. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Steven na ang lahat ng mga pinsala at pagkawala na tiniis ng napakaraming tao ay direktang nauugnay sa kanyang sariling pag-iral. Isang sunod-sunod na pira-piraso, masakit na alaala ang biglang dahilan para bumagsak siya sa mismong lugar. Ang babae, na tinawag ang kanyang sarili na isang mangkukulam, ay hindi sumuko, patuloy na hinikayat siya. Sinusubukang ay lapit si Steven sa kanyang tabi upang sumama sa isang mundo na sa tingin niya ay mas angkop, ngunit mariing umiling si Steven. Sinabi niya na ang mga simpleng masasayang araw sa tabi ng kanyang mga kaibigan ay ang pinakamahalagang bagay sa buhay dahil hindi nila siya itinuturing na isang kabiguan or walang halaga. Kung ano ang angkop,
Kung ano ang hindi, siya ang magpapasya para sa kanyang sarili. At tiyak na kabilang sa mga bagay na kailangan niya, wala siya. Sa isang iglap, sinadya ni Steven na palabasin ang lahat ng kanyang mahika, ituon ito sa isang mapagpasyang pag-atake para iligtas si Romana at pigilan ang mapanganib na babaeng iyon. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang inkantasyon, biglang nagising si Romana at sa hindi inaasahang pagkakataon ay niyakap siya ng mahigpit, binigyan ng mahabang kiss si Steven. Nang bumitaw siya, ngumiti si Romana at sinabing na puno na ngayon ng mahika ang kanyang katawan. Agad na binigkas ni Romana ang pamilyar na spell na ginamit ni Steven para parusahan ang hukom sa kagubatan kanina. Mula sa umaapaw na agos ng mahika, nagpakita ang isang dambuhalang 5 kulay na dragon, na may kahangahangang anyo, at diretsyong sinugod ang babae. Ngunit naging walang kabuluhan ang lahat. Kumaway lang siya ng kamay at lahat ng magic ay nawala sa isang kisap mata. Sa gitna ng umaagos na usok, ang babae ay tumawa ng mayabang, na ipinagmamalaki na siya ang lumikha ng mahikang iyon. Kaya ang paggamit nito laban sa kanya ay walang kulang sa kawalang isipan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang Black Mud Witch na si Zero, ang nag-compile ng walang laman na libro, ang misteryosong libro na naglalaman ng lahat ng mahiwagang kaalaman. Nang marinig ito, naunawaan ni Steven na sa buhay na ito, natapos na ang ugnayan nila bilang guro at estudyante. Humakbang si Zero palapit kay Steven, ngunit nakakagulat, sa halip na maglunsad ng isang nakakasawi na pag-atake, ginawa ni Zero na sumabog ang buong silid sa isang napakatalino na pagpapakita ng mga paputok na papel. Mapaglaro niyang tinukso si Steven at inihayag na mula ngayon, opisyal na siyang magiging supervisor nito. Sa panahon ng internship, tulalo pa rin si Steven, hindi alam kung paano magre-react, hanggang sa lahat ay natigilan sa biglaang pagsulpot ni Zero at napakalaking presensya. Kailangang ipaliwanag ni Romana na ito ay pagsubok lamang at matagumpay na nalampasan ni Steven ang mahirap na hamon na ito. Kasabay nito, nakarating din si Hana, kaya nakahinga ng maluwag si Steven nang makitang buhay pa ang kanyang kaibigan. Tumakbo siya para yakapin siya ng mahigpit, at unti-unting naging malinaw ang lahat. Ang lahat ng mga taga-nayon ay orihinal na lumahok sa isang plano upang subukan ang mga ito. Bawat detalye, bawat hamon, lahat ay detalyadong inayos. Ang pari na nagbanta kay Hana ay talagang isang kadahilanan lamang sa dula. Nang pilitin siya nitong ipagpatuloy ang pagpapanggap na isang espesyaliya, diretsyong tinukso nito ang mukha nito. Ang maliit na aksyon lang na iyon ay sapat na para maipasa niya ang kanyang bahagi ng pagsubok. Siya ay nagalit, sinaktan siya ng isang beses, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang staff habang tinatanong si Romana kung napagtanto niya na ito ay isang pagsubok lamang mula sa simula. Kalmadong tumanggo si Romana, sinabing ang isang malinis na bahay, na kumpleto sa kagamitan, ay hindi posibleng maiwanan sa loob ng 2 buong taon, na naging malinaw na ebidensya. Kaagad pagkatapos, pumasok din si Kando at ang tigre. Lumalabas na nalampasan din nila ang sarili nilang mga hamon, na ikinatuwa ng butiki, lumuluhang niyakap ang kanyang mga kaibigan. Ligtas ang buong grupo, na nakaligtas sa malupit na pagsubok. Nagdaos ng malaking pagdiriwang ang mga taga-nayon, binabati ang mga mangkukulam at sorcerer na nakapasa sa pagsusulit. Sa wine party, muling nagsalita si Zero para batiin ang mga estudyante. Curious na tinanong ni Hana kung bakit sila ang napili. Ipinaliwanag ni Zero na dahil lahat sila ay pambihirang mga estudyante, na higit sa mga ordinaryong tao, ang kanilang pagkatao ay kailangang masuri ng husto. Dahil kung pipiliin ng gayong mga mahuhusay na tao ang landas ng kadiliman, tiyak na sila ay magiging isang kakilakilabot na sakuna para sa sangkatauhan. Sinuri ni Zero si Hana bilang isang taong maaaring malampasan kahit ang Crescent Bay, na ang kasalukuyang principal sa loob ng 2 dekada. Kung tungkol kay Kando, naniniwala siya na kung bubuo at mahahasa niya ang kanyang kakayahan sa pagbawi, sa kalaunan ay magiging isang walang kasawiang mangkukulam. At para kay Steven, ipinagtapat ni Zero na siya lamang ang may potensyal na mga limitasyon na hindi niya makita. Sa isang walang katapusang pinagmumula ng mahika, ganap na mabubuhay si Steven sa loob ng maraming siglo, sapat na oras upang pinuhin at maabot ang isang kapangyarihan na maaaring tumagos sa anumang bagay. Siyempre, ang paunang kinakailangan ay masipag na pagsasanay. Sa wakas, lumipat si Zero sa opisyal na anunsyo tungkol sa plano ng internship.
Ang bawat tao sa grupo ay magkakaroon ng kanilang pangalan sa isang tindahan sa nayon at tatanggap ng mga komisyon mula sa mga tao. Nang siya ay magsasalita ng mas seryoso, ang tigre at ang pari ay gumambala, na inaakit ang mga estudyante gamit ang isang tray ng matamis na pagkain. Pagkatapos ng party, bumalik ang grupo sa kanilang tahanan. Noong gabing iyon, hindi inaasahang nakita nila ang isang lalaking nakasakay sa dragon na lumilipad sa liwanag ng buwan. Halos mabaliw ang lalaking butiki nang makilala niya agad ang kanyang idolo, ang Dragon Breaking King na nagpakita. Nagmamadaling hinabol ng grupo ang anino ng dragon. Paglipag nito, lumapit ang Dragon Breaking King at inabot sa kanila ang isang sulat mula sa academy. Ang nilalaman ng sulat ay nagpagulat sa lahat. Opisyal na binigyan ng punong guro ang mga mag-aaral ng karapatang gumamit ng mahika nang walang limitasyon tulad ng mga nagtapos. Nangangahulugan ito na kwalipikado silang lumahok sa mga totoong laban. Pagbalik, sinabi ito ng grupo kay Hana. Nang marinig ang balita, labis niyang pinagsisihan ang pagkawala ng pagkakataong makakita ng dragon ng malapitan. Malakas niyang reklamo, at sinabing sa susunod ay tiyak na wala na siya sa nayon. Narinig ito ng grupo at nalungkot ang kanilang mga mukha. Inaliw sila ni Romana, na sinasabi na kahit papaano ay mananatili siya ng mahabang panahon upang magbasa sa library ni Zero, kaya't matagal pa bago siya umalis. Nang marinig ito, muling naging masaya ang mga kabataan. Nang matapos ang gabi, ang Dunwich at Zero na lang ang natitira, naulipat sa ibang tono ang usapan. Ipinagtapat ni Zero na siya ay nasa isang estado ng matinding mahiwagang pagkaubos, at marahil ang dahilan kung bakit niya pinalapit si Steven ay dahil sa walang katapusang pinagmumulan ng mahika sa loob niya. Pagkatapos, ikinwento ni Zero kay Romana ang masakit na nakaraan ni Steven. Nasaksihan niya ang kanyang ina na pinaslang sa harap ng kanyang mga mata ng isang mangkukulam, ninakaw ang kanyang mahika, at maging ang magnanakaw ay nasawi sa matinding paghihirap dahil sa labis na pagsipsip. Ang mga nakakatakot na alaalang iyon ay naging dahilan upang matakpan ni Steven ang isang bahagi ng kanyang isip, na nabubuhay sa kawalan ng katiyakan sa buong kanyang pagkabata. Kaya naman nang matagpuan siya ni Zero, dinala niya ito sa akademya para magkaroon siya ng pagkakataong magsimulang muli. Gayunpaman, napagtanto din nila na kung isang araw ay hindi sinasadyang na-activate ni Steven ang lahat ng kanyang hindi makontrol na mahika, maaari niyang sirain ang sarili. Sa makatuwid, ang pagdadala sa kanya sa lugar na ito ay para din sa layunin ng pagmamasid. Agad na tanong ni Romana, nagtatanong kung ano ang karapatan na kontrolin ni Zero ang buhay ni Steven. Bilang tugon, mahinahong ibinunyag ni Zero ang isang nakakagulat na sikreto. Si Steven ay kanyang pamangkin, ang anak ng kilalang mangkukulam na numero 13, na nagnakaw ng walang laman na libro at ginamit ito sa pagpapalaganap ng digmaan. Lumipas ang oras, at mahigit 2 buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang internship sa nayon. Hindi naman masyadong mahaba ang panahong iyon, ngunit sapat na para unti-unti nilang patatagin ang kanilang bagong buhay. Ang bawat isa sa kanila, sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap at kakayahan, ay nakahanap ng isang maliit na lugar sa nayon. Pagkatapos ng maraming araw ng pag-aaral at pagranas ng realidad, si Hana ay naging isang versatile sorceress, na natutugunan ang karamihan sa mga pangangailangan ng mga taga-nayon, mula sa araw-araw na walang kabuluhang bagay hanggang sa mas seryosong kahilingan tungkol sa mahika. Unti-unting naging pamilyar ang mga taga-nayon sa kanyang mukha, at sa tuwing kailangan nila ng tulong, hinanap nila siya ng may tiwala. Si Kando, sa kanyang kadalubhasaan sa pagpapagaling, ay hindi nangangailangan ng maraming oras upang maitatag ang kanyang posisyon. Siya ay kinuha ng isang lokal na klinika bilang isang katulong, na naging epektibong kasamahan ng mga doktor dito. Sa bawat araw na lumilipas, nasaksihan ni Kando ang sakit ng mga pasyente at pagkatapos ay nakita silang unti-unting gumaling salamat sa kanyang healing magic, na nagdulot sa kanya ng tahimik ngunit malalim na pagmamalaki. Samantala, pinili ni Steven na magbukas ng tindahan sa sarili niyang tahanan, na nagbibigay ng mahika para sa mga nangangailangan nito. Ang pinakaregular niyang customer ay walang iba kundi ang 2 niyang kasama. Sa bawat oras na nagpapadala siya ng magic ay parang lumulutang sa ere, tulad ng pag-inom ng gamot. Matapos magtrabaho ang kanyang 2 kaibigan, nagsimulang masanay si Steven na maging home front, unti-unting tinatanggap ang ritmo ng pananatili sa bahay. Gumagawa siya ng mga gawaing bahay,
nag-aasikaso sa bahay habang nagsisilbi ring charger ng grupo tuwing sila ay babalik mula sa misyon. Para sa kanya, iyon din ang paraan para makapag-ambag, para maramdaman na hindi siya walang silbi. Gayunpaman, nang bumisita ang Dunwich, hindi siya masyadong nasiyahan sa nakapaloob, ganap na introvert na pamumuhay ng binata. Maibigan niyang pinagalitan na si Steven ay malapit nang maging stagnant sa ganitong paraan, na sinasayang ang kanyang kabataan. Ngumiti si Steven, sinabing maayos na ang pakiramdam niya dahil kailangan pa ng mga tao ng maghahawak ng mahika. At kung hindi niya gagawin ang gawaing bahay, walang ibang gagawa nito. Sa loob-loob, naisip pa rin ni Steven na isa itong responsibilidad, isang paraan para hindi siya mahulog sa kawalan, bagay na kinatatakutan niya nang maalala ang mga sinabi ni Zero. Nang makita ito, nakaramdam si Romana ng pag-alala sa nakaraan ni Steven, hindi niya maiwasang maawa sa binata. Hinayla niya ang isang upuan, inilapit siya, at hinawakan siya sa kanyang mga bisig, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Sa kanyang mga mata, si Steven ay walang pinagkaiba sa isang bagong ibon na nangangailangan pa ng mga pakpak upang lumipad ng malayo at hindi mananatili magpakailanman sa isang hola. Kaya naman, nagpasya siyang humanap ng paraan para mapaalis ang binata sa bahay para bigyan ito ng pagkakataong makalabas. Inutusan niya si Steven na gawin ang isang simpleng gawain, pumili ng ilang dahon ng tsaa para sa kanya. Sa daan, nagkataon na nakatagpo ni Steven si Larry. Nang marinig niyang sinabi niyang gusto niyang maghanap ng mga dahon ng tsaa, tuwang-tuwa ang batang lalaki na mamuno dahil alam niya kung saan ang pinakamagandang dahon ng tsaa. Kaya't nakipagsapalaran silang dalawa sa malalim na kagubatan. Mula sa malayo, nakita ito ni Steven at mukhang nag-aalala. Ang malalim na kagubatan ay hindi isang ligtas na lugar para sa isang batang walang proteksyon. Ngunit bago pa man makarating sa kanila ang kanyang mga babala, nagpout na si Larry. Tumakas ka at umakyat sa isang puno upang magtago. Paulit-ulit na tumawag si Steven, sinasabihan siyang bumaba. Ngunit si Larry ay bamulong lamang ng isang pag-amin na siya ay nagsisikap na kumilos ng mayabang, na nagkukunwaring alam ang lahat, para lamang mawala silang dalawa. Marahan na bamantong hininga si Steven, pagkatapos ay marahang inakay ang batang lalaki upang humanap ng daan pabalik. Habang nangangapa sa paligid, biglang natuklasan ni Larry ang isang daga na tumapik sa binti ng pantalon ni Steven. Iyon ang pamilyar na alaga ni Lilia at tuwang-tuwa ang maliit na bata, sinabing ang hayop ay tiyak na manggangguna sa daan para sa kanila. Kaya dali-dali nilang sinundan ito, at sa katunayan, hindi nagtagal, parehong ligtas na nakabalik sa simbahan. Doon, ang unang eksena ay naghihintay ang ina ni Larry. Nagalit siya, pinagalitan ang kanyang anak, pagkatapos ay hinayla ang tainga nito at kinaladkad papasok. Sa likod ni Steven, isang matangkad na figure ang nagpakita, ang pari, na may malamig na mukha ngunit nagninangas na enerhiya. Inimbitahan niya si Steven sa simbahan para sa tsaa at mga pagkain. Sa loob, nandoon din si Lilia. Kaagad, hiniling ng pari sa batang babae na tanggalin ang kanyang balabal upang makapagsalita ng maayos, ngunit matigas na tumanggi si Lilia, natatakot na takutin ang mga bisita. Hindi siya nakinig at bigla niyang tinanggal ang balabal niya. Ang mga tainga ng daga ay malinaw na nakikita, na nagpahiya kay Lilia, na nagnanais na makahanap siya ng isang butas na gagapangan. Ang pari, gayunpaman, ay nanatiling kalmado, na sinasabi sa kanya na huwag gumawa ng kaguluhan at upang mabilis na maghanda ng pagkain. Nang may hain na ang pagkain, bumaling ang pari para pag-alitan si Steven ng husto dahil sa pangahas na makipagsapalaran sa mapanganib na malalim na kagubatan upang makahanap lamang ng mga dahon ng tsaa kapag marami sa paligid ng bahay ni Zero. Gayunpaman, hinimok din niya siya, na nagsasabi na ang pagpunta sa maraming lugar at pag-aaral ng maraming karanasan ay makakatulong sa kanya na maging mature kaysa palaging nagtatago sa bahay. Paglabas ng simbahan, nakatagpo ni Steven si Hannah. Nagulat siya nang makita itong handang lumabas at marahang pinunasan ang mga mantsa ng pagkain sa gilid ng bibig nito. Ngunit agad na napansin ng mga mata ni Steven ang mantsa ng dugo sa kanyang manggas. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Hannah na ito ay hindi ang kanyang dugo, ngunit dugo ng isang mersenaryo ng siya at ang tigre ay pumunta sa kagubatan upang pumaslang ng mga ligaw na lobo. Sa totoo lang, sa labanang iyon, labis na natakot si Hannah kaya hindi niya mabigkas ang kanyang mga spell sa oras.
Kinailangang tumayo ang isang mersenaryo para protektahan siya at nasugatan. Isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang bumalot sa kanya, kaya napaiyak si Hana. Si Lilia, na dumaraan, ay nakita ito at lumapit sa kanya upang aliwin siya at inakay siya. Si Romana, na lihim na sumusunod sa lahat ng panahon, ay lumabas, tinawag si Steven pabalik, at sinabing may nangangailangan ng kanyang mahika. Agad nilang pinuntahan si Zero, na abala sa pagpapahinto ng pagdurugo para sa puting tigre. Nang walang iniisip, sa sandaling makita niya ang kanyang pamangkin, sumugod si Zero upang ikis ang lalaki upang lagyang muli ang kanyang mahika, pagkatapos ay gumamit ng advanced na healing magic sa tigre. Ang resulta ay himala, halos agad na naka-recover ang katawan ng tigre, gumaan ang pakiramdam ng buong katawan. Ngunit ang mga unang salitang binitiwan niya ay hindi pasasalamat, kundi selos. Hindi siya komportable na makitang napakalapit ni Zero sa binata. Samantala, sabik na nag-aalala si Steven kung ang aksidente ni Hana ay magdudulot sa kanya ng negatibong pagsusuri. Ngunit parehong tiniyak sa kanya ni Zero at ng Tiger na ang bagay na ito ay hindi pa umabot sa punto ng pagpapatalsik. Ang tigre ay time lamang na nagbilin na sa susunod ay dapat silang magtulungan ng mas mabuti. Biglang naalala ni Steven si Larry at nagmamadaling hinanap ang maliit na bata para bigyan siya ng pagkakataong makasama sa kagubatan. Malinaw na ngayong naunawaan ni Zero na sinadya ni Romana na gumawa ng isang pakana, na nag-utos sa kanyang pamangkin na gumawa ng mga gawain upang akitin si Steven palabas ng bahay. Nagreklamo si Romana na hindi niya gusto ang binatang si Steven na pinipigilan ang sarili, ikinulong ang sarili sa loob ng 4 na pader. Ngunit nalaman ni Zero at ng tigre na normal ito, kung minsan ay isang uri ng kaligayahan ang magagawa ng mag-isa. Nang silang dalawa na lang ang natira, seryosong nagtanong si Romana kung bakit konting magic lang ang kinuha ni Zero kay Steven. Bagamat malinaw na kailangan niya ng higit pa riyan, sumagot si Zero na bilang kanyang pamilya at gayon din ang kanyang supervisor, hindi siya maaaring humingi ng labis dahil ang paggawa nito ay pagsasamantala sa binata. Sumagot si Romana, sinabing kung magpapatuloy ito, si Zero ay unti-unting tatanda at pagkatapos ay masasawi. Pero ngumiti lang si Zero, nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Para sa kanya, ang pamumuhay bilang isang tunay na tao, nakararanas ng katandaan, at isang araw, ang pagkasawi sa tabi ng taong mahal niya ay tunay na kaligayahan. Samantala, si Kando ay nakatagpo rin ng mga problema sa kanyang trabaho. Pumunta siya sa isang kalapit na nayon upang gamutin ang mga taong dumaranas ng isang epidemya. Dahil sa sobrang sabik at pagmamadali, naubos niya ang lahat ng kanyang lakas upang pagalingin ang lahat ng mga pasyente ng sabay-sabay, na nagresulta sa kumpletong pagkapagod at nanghihina sa lugar. Kinailangan siyang buhatin ng punong doktor at nang magising siya sa pamilyar na silid, hindi pa nakakabawi si Kando bago siya nagtaka kung sino ang susunod na pasyente. Bumaba siya at narinig niyang ikinwento ng mga kaibigan niya ang buong pangyayari, na ikinahiya niya at nagsisisi. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na si Hana ay nagdulot ng mas malalaking problema kaysa sa kanya. Kaya naman, malakas na nagtalo ang dalawa. Sa kabutihang palad, dumating si Romana sa tamang oras, mahigpit na nagpapaalala sa kanila na kung talagang gusto nilang maiwasan ang mga paulit-ulit na problema, kailangan nilang magtrabaho ng masigasig at mas responsable. Sa wakas, inihayag din niya na kinabukasan, ang buong grupo ay kailangang makipagkita kay Zero. Kinabukasan, pumunta silang lahat sa bahay ni Zero at agad silang naalimpungatan sa napakalaking koleksyon ng libro. Ipinaliwanag ni Zero na ang mga librong nakadisplay sa silid ay mga ordinaryo lamang, habang ang lahat ng mga ipinagbabawal na libro ay nakatago sa isang lihim na aklatan sa hilaga. Nang marinig ito, hindi maitago ng lahat ang kanilang pananabik at napag-usapan ang pagbisita doon. Gayunpaman, agad na tumutol si Steven. Pagkatapos ng kamakailang digmaan, ang hilaga ay puno pa rin ng magulong guho at nagngangalit na mga halimaw. Malinaw na hindi angkop para sa isang masayang paglalakbay. Napakadelikado ng lugar na iyon kaya ang isang biglaang pag-atake ay sapat na upang tumapos ng buhay. Kaya naman, nagpasya siyang ganap na kanselahin ang plano ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, pinanatili ni Hana ang kanyang kumpiyansa, na naniniwalang sa walang katapusang magic, kasama ang coordinated attack at recovery ability ng isang grupo, sila ay magiging invincible.
Sa kaibahan, si Kando ay walang gaanong pananampalataya. Sa kanyang mga mata, ang isang mangkukulam na hindi sinasadyang sumalakay sa kanyang sariling kakampi, at isang taong madaling napapagod sa kanyang sarili hanggang sa himatayan habang iligtas sa iba ay hindi maaring maging maaasahang suporta. Nang kumalat ang tense na atmosphere na iyon, biglang nagiba si Zero. Mahigpit siyang nagsalita, sinabing naghanda siya ng isang espesyal na aralin para kay Hana at idiniin na hindi niya hahayaang bumalik si Hana hanggat hindi niya nagagawa ang bagong uri ng mahika. Agad na hinayla ni Zero si Hana, habang si Steven naman ay nakatuklas ng isang kawili-wiling libro sa stand. Nagsimula ang sesyon ng pagsasanay sa paghiling ni Zero kay Hana na magsanay ng Hugis Dragon na magic attack. Dati, medyo maganda ang performance ni Hana, kaya parang natuwa si Zero. Sa pagkakataong ito ay nagharap siya ng isang bagong hamon, na pinilit si Hana na gumamit ng isang spell upang sindihan ang lahat ng kandila sa silid. Kaagad na nabigo si Hana, nanginginig at napaiyak nang mapagtanto niyang wala siyang sapat na mahika upang mapanatili ang napakabigat na spell na ito. Ipinakita ni Zero ang paggamit lamang ng isang halaga ng magic na katumbas ng kung ano ang kinakailangan na gamitin ni Hana, ngunit gumawa ng isang epekto ng ilang beses na mas epektibo. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon upang magpaliwanag ng higit patungkol sa kung paano kontrolin at gamitin ng mahusay ang magic. Gayunpaman, bago matapos ang kanyang lecture, biglang bumagsak si Zero. Ang magic sa kanya ay ganap na naubos, na naging dahilan ng pagkataranta ng kanyang estudyante at nagmamadaling tumulong sa kanya. Sinubukan ni Steven na ilipat ang enerhiya sa kanya, ngunit ang lahat ng pagsisikap ay walang kabuluhan. Ilang sandali pa ay naisipan niyang ulitin ang ginawa niya noon, ngunit umiling si Zero, sa pagkakataong ito ay hindi na ito gagana. Bagamat sinubukan niyang tumayo at sinabing isang masaganang pagkain lamang ang magpapanumbalak ng kanyang kalusugan, agad siyang bumagsak muli. Dali-dali siyang binuhat ni Steven, ang masikasong kilos nito ay nagpapaalala kay Zero ng kanyang kapatid. Dinala siya ni Steven sa kanyang silid, sinubukan ng ilang beses na maglipat ng mahika, ngunit nabigo ang lahat ng pagtatangka. Marahan siyang sinabihan ni Zero na huminto dahil kung gugustuhin niya talaga, ang pag-drain ng kanyang mahika ay isang madaling gawain. Gayunpaman, ang mga mata ni Steven ay tumigil sa mga mata ni Zero, mga mata na kapareho ng kanyang kapatid. Umirap siya, nagtatanong kung may alam ba siya tungkol sa kanyang ina. Ngunit sumagot si Zero na wala siyang alam tungkol sa kanyang ina. Pero tungkol sa kanyang ama, mas alam niya ang lahat kaysa sa sinuman. Hindi naisip ni Steven na mayroon siyang ama, pero bago pa siya makapagtanong, itinuro na siya ni Zero sa librong dala niya mula sa library. Nang ipahayag ni Steven ang kanyang intensyon na pumunta sa kagubatan upang maghanap ng mga halamang gamot at planong gamitin ang aklat para sa pagsasaliksik, humagalpak ng tawa si Zero, at sinabing ito ay napakahirap dahil ang sulat kamay dito ay parehong magulo at mahirap basahin. Gayunpaman, nakita ni Steven na ito ay ganap na normal, kahit na nauunawaan ang karamihan sa mga ito dahil ang kanyang sariling sulat kamay ay hindi gaanong kaayla-hilakbot. Ang kanyang ama ay isang bihirang henyo, at ang mga lihim sa aklat na iyon ay marahil siya lamang ang makakapag-decode. Maya-maya ay nagmamadaling nagdala ng pagkain ang tigre. Sa sandaling nakatagpo niya si Steven, agad siyang nagpasalamat sa mabilis na pagbabalik ni Zero. Kung hindi, maaaring mas malala ang sitwasyon. Nakonsensya si Steven dahil hindi niya mailipat ang magic para tulungan siya. Ngunit agad itong nakilala ni Zero at nagpa siya na sabihin sa kanya ang isang bagay na mahalaga. Direkta niyang tinanong kung gusto niyang maging isang magic user na dalubhasa sa pagbibigay ng magic or kung gusto niyang humakbang sa landas ng isang tunay na mangkukulam. Kung pinili lang niya ang unang pagpipilian, kung gayon ang nayong ito ay walang natitira upang tulungan siyang mapabuti pa. Pinayuhan ni Zero si Steven na mag-isip ng mabuti. Dinala ni Steven ang aklat sa kagubatan kasama ni Larry. Naglalakad silang dalawa habang nag-aaral, at agad niyang napagtanto na ang aklat ay naglalaman ng maraming mahahalagang kaalaman. Maya-maya, nadatnan nila ang bangkay ng isang USA na katatapos lang na inatake ng mga lobo. Bago pa sila makaalis ng tingin, bumungad sa kanilang harapan ang isang grupo ng matengkad na pulang bulaklak, eksakto sa species na hinahanap nila. Hindi may tago ni Larry ang kanyang saya, agad na tumakbo sa gitna ng bulaklak. Habang si Steven ay likas na nakaramdam ng pagkabalisa, ang masamang premonition ay nagpabilis ng kanyang puso.
At sa katunayan, tama siya. Isang kakaibang nilalang ang nagpakita mula sa grupo ng mga bulaklak. Sinigawan ni Steven na humiga si Larry, ngunit huli na ang lahat. Naglunsad ang halimaw ng kapangyarihan nito at pagkatapos ay umatake ng isang barrage ng mga tinak na parang ulan ng mga palaso. Si Steven ay nasugatan sa maraming lugar, ngunit ang pinakakinasindak niya ay si Larry ay tinamaan din ng husto. Nawalan ng malay ang bata, mahina ang paghinga. Sinubukan ni Steven na bigkasin ang isang healing spell, ngunit tulad ng lahat ng nakaraang panahon, hindi siya nagtagumpay. Sa desperasyon, nahawakan na lamang niya si Larry at nagmamadaling bumalik sa nayon. Ang naipon na sakit ay naging sanhi ng pagkawala ng kamalayan ni Steven. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagpapabeya sa kanyang pagsasanay, alam lamang kung paano umasa sa iba. Sa desperasyong iyon, isang tunog ang umalangaw sa kanyang ulo. Boses ni Romana sa pamamagitan ng Magic Raven ng Ludan ang nakahanap sa kanya. Inutusan siya ni Romana na huwag mag-collapse, magpatuloy sa pagtakbo dahil papunta na si Zero. Kung magmamadali siya, magkakaroon pa rin ng pagkakataon si Larry na mabuhay. Kinagat ni Steven ang kanyang mga ngipin at tumayo, gamit ang kanyang natitirang lakas upang tumakbo patungo sa nayon. Sa wakas, nakatagpo niya si Zero at ang grupo ng mga mersenaryo. Napaluha si Steven, paulit-ulit na humihingi ng tawad dahil hindi niya mapagaling si Larry. Inaliw siya ng tigre, sinabing sinubukan niya ang kanyang makakaya. Mabilis ding dumating si Romana, determinadong hiniling na gamitin ni Zero ang kanyang dugo bilang konduktor para iligtas ang maliit na bata. Nang walang pag-aalinlangan, hiniwa ni Romana ang kanyang pulso para damaloy ang dugo na parang stream at agad na nilapat ni Zero ang high-level healing magic. Dahil dito, nakatakas si Larry sa tiyak na kasawin. Dinala nila ang isa't isa sa klinik at nagmamadaling pinagaling sila ni Kando, ngunit napagod din siya. Inilarawan ni Steven ang hugis ng halimaw, dahilan upang agad itong makilala ni Romana bilang isang uri ng halimaw na nilikha ng mga demonyo. Ang species na ito ay karaniwang nagkukunwari bilang mga bangkay ng hayop upang mangakit ng biktima, pagkatapos ay gumamit ng mga spine upang sumipsip ng dugo at kalaunan ay nagbago sa isang bagong anyo. Tinawag sila ng mga tao na flower syringes. Karaniwan, nagpapakita lamang sila sa hilaga, ngunit sa pagkakataong ito ay makikita sila sa timog. Maliwanag, may sadyang nagpapakalat ng panganib. Agad na pinadala ni Zero si Kando at ang tigre upang mag-imbestiga, ngunit sa sandaling buksan nila ang pinto, nakita nila si Hana na nakaharang na sa daan, sinabing dumating siya upang suriin ang sitwasyon. Pagkatapos ay pumunta sila sa simbahan upang makipag-usap sa pari. Bumangon ang mga alingawngaw na may nangongolekta ng mga labi mula sa lumang kalamidad, na nagbebenta ng mga ito sa itim na merkado sa mataas na presyo. Bagamat walang ebidensya, ang pagpapakita ng mga halimaw sa kagubatan ay lalong naging kainahinala sa tsismis na ito. Nagpasya ang pari na isama si Lilia para mag-imbestiga. Habang ang tigre ay kailangang pumunta sa kalapit na nayon upang balaan sila, ngunit kung pareho silang umalis, ang nayon ay walang magpoprotekta dito. Sa huli, ang responsibilidad na protektahan ang lugar na ito ay itinalaga kay Hador kahit na hindi siya masyadong payag. Samantala, hindi inaasahang hiniling ni Zero na sumama sa tigre. Sinubukan niyang hikayatin itong manatili dahil naubos na niya ang kanyang mahika at ang pagsama ngayon ay makakadagdag lamang sa pasanin, ngunit kailangan pa ring pumayag ng tigre at hayaang samahan siya ni Zero. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita ang lobo sa ospital at nagreklamo na dapat lamang siyang mag-inspeksyon, ngunit atubiling binigyan ng karagdagang gawain na protektahan ang nayon. Pagkasabi noon ay pinaalis niya ang mga estudyante para manatili silang dalawa ni Romana. Sa puntong iyon, diretsyong tinanong siya ni Romana na maging malinaw dahil ang timing ng kanyang hitsura sa nayon at ang pagkatuklas ng mga halimaw ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Ngunit kung balak niyang sirain ang nayon, sa simula pa lang ay ginawa na niya ito sa halip na magpagulong-gulong. Sa ngayon, pinili ni Romana na magtiwala sa kanya. Ang lobo ay nagtanong kung mayroon siyang anumang paraan upang mahawakan ang mga labi, dahil siya lamang ang mangkukulam na pinagkakatiwalaan ng kanyang amo. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Romana sa mga alaala ng isang kaibigan noong bata pa na nagsakripisyo ng kanyang sarili para protektahan ang lahat, na pinaniniwalaan niyang gusto rin ng taong iyon na ipagpatuloy niya ang misyon na protektahan ang nayon.
Tinanggap ni Romana ang misyon, ngunit hindi nakalimutang humingi ng bayad. Sumagot ang lobo na hihingi siya ng permiso sa prinsipal na basahin niya ang walang laman na libro, na ikinatuwa ni Romana. Pagkatapos ng insidente sa kagubatan, nagpasya si Steven na maging isang tunay na mangkukulam at determinadong magsanay. Hiniling niya sa kanyang dalawang kaibigan na turuan siya ng magic at bilang kapalit ay ibabalik niya ang magic para sa kanila. Parehong sumang-ayon, lalo na ipinahayag ni Hana ang kanyang pagnanais na malagyan ng mahika sa pamamagitan ng mga kiss, pero walang muwang na tumanggi pa rin si Steven. Sa sandaling iyon, dumaan ang lobo na naghahanap ng isang bahay panuluyan, at pumayag si Steven na akayin siya doon. Sinubukan ng lobo na panatilihin ang kanyang kalmadong sarili dahil natatakot siya na kapag nahuli siyang pumunta sa isang bahay panuluyan kasama ang isang babae, ang populasyon ng nayon ay lalong dadami. Ang iba pang tatlong babae ay mahigpit na humiling na magsampa ng reklamo sa prinsipal, na sinasabing siya ay isang walang galang na gwardya. Samantala, nagpakita ang isang tiyuhin, humihiling na makipag-usap ng privado kay Steven. Alam ng tiyuhin na ito na hindi si Steven ang dahilan ng pagkasugat ng kanyang anak at nailigtas pa niya si Larry, ngunit ayaw pa rin niyang makalapit si Steven sa kanyang anak. Pagkasabi niyon ay umalis na siya, naiwan si Steven. Sa pagkakataong iyon, bigla siyang sinugod mula sa likuran. Ang umatake ay walang iba kundi ang malupit na hukom na kanilang nakatagpo sa kagubatan. Sinakal niya si Steven, nawalan ng malay, pagkatapos ay tinakpan ang kanyang ulo ng isang bag, inihagis siya sa isang karwahe ng kabayo, at dumiretso sa madilim na kagubatan. Sa dilim, narinig ni Steven ang boses ng isang babae na nagtatanong kung hanggang kailan niya balak itago ang tunay niyang ugali. Ang mga nakabaon at nakakakilabot na alaala ay bumaha pabalik. Nakita niya ang kanyang ina na itinago siya sa isang aparador at tinuturuan siya na huwag lumapit sa mangkukulam na may kaparehong mga mata dahil kukunin niya ang lahat. Nilock ng kanyang ina ang pinto, ngunit niyanig ng biglang pagsabog ang buong bahay. Isang witch na uhaw sa kapangyarihan ang nagpakita ng malakas na humihiling na lumabas siya kung hindi ay masasawi ang kanyang ina. Umalis si Steven sa aparador, ngunit sinira niya ang kanyang pangako na direktang pinaslang ang kanyang ina sa harap mismo ng kanyang mga mata, na naging sanhi ng pagbagsak ng espiritu ng bata. Hinawakan niya si Steven, nagbabalak na sakupin ang kanyang mahika. Ipinasok niya ang kamay sa katawan nito para sipsipin ang magic flow. Ngunit sa sandaling naka-absorb na siya ng sapat bago niya ito maitulak palayo, mahigpit na hinawakan ni Steven ang kamay niya, dahilan upang lumampas ang lakas ng lakas nagmahika at mag-backfur. Nagpumiglas siya, ngunit huli na, ang kanyang katawan ay natutunaw na parang putik. Napasigaw si Steven, nakatakas sa bangungot, ngunit nakatanggap kaagad ng sampal mula sa hukom dahil sa ingay. Ipinaalam niya sa kanya na sa pagkakataong ito ang utos ay hulihin siya ng buhay upang hindi niya ito pahirapan ayon sa gusto niya. Maya-maya lang ay umalangaw ang mga tawag mula sa malayo habang sina Kando at Hana ay papunta patungo sa kanila sakay ng kabayo. Ang dalawa ay tumalon pababa sa harap mismo ni Steven at nakita ang hukom doon, kailangan nilang lumaban. Pinutol ni Kando ang kanyang buntot at ibinigay kay Hana para gamitin bilang konduktor sa pagpapatawag. Matagumpay na napatawag ni Hana ng isang asul na dragon na may mahika nang hindi na kailangan pang bigkasin ng isang spell. Diretso ang pag-atake ng dragon sa hukom, nahuli siya sa kawalan, habang pinutol din ng asul na apoy ang mga lubid nang hindi masaktan si Steven. Ang hukom ay naghanda sa counterattack, ngunit si Steven ay nakalapit na, pinagbantaan siyang tatayo or masasawi kaagad. Samantala, abala si Romana sa paglilinis ng mga labi ng halimaw sa kagubatan at inutusan niya ang Ludens na kumilos. Habang dahan-dahan siyang nanonood, kumalat ang Luden kung saan-saan, kumukuha ng matatalim na pira-piraso at nilalamon ng buo. Nang babalik na siya, nakasalubong niya ang isang lalaking natusok ng mga bubuyog hanggang sa ma-deform ang mukha nito. Kaya, dinala niya siya pabalik sa nayon. Sa daan, nakita niya ang lobo na nakahiga at walang malay sa tarangkahan. Ginaising niya ito, at tinanong kung anong nangyari. Naalala niya na may nagulat na si Steven ay dinukot. Gustong sumagip agad ng dalawang estudyante, ngunit nang subukan niyang pigilan ang mga ito, tinamaan siya ng sleep spell at bumagsak sa kalsada. Nag-aalala siya na nasa panganib ang mga mag-aaral, ngunit naisip na ng guro ang lahat, at sinabing ito ay tiyak na plano ng prinsipal upang subukan ang kakayahang umangkop ng mga mag-aaral.
Kinailangan itong aminin ng lobo. Gayunpaman, nababahala siya dahil ang taong ginamit sa pagkakataong ito ay ang malupit na hukom. Bumalik sa labanan, ginamit ng hukom ang kanyang armas para tamaan si Steven, dahilan para magkaroon siya ng bukol sa kanyang ulo at naghatid ng mas mabibigat na atake na nagpasakit ng magkabilang braso niya habang ang dalawa pa ay natambarin. Nang makita ito, naniwala siyang naging matagumpay ang misyon dahil ang mga pinsala sa antas na ito ay maaari pa ring gumaling. Pero ang nakakapagtaka, naputol ang kamay niyang may hawak ng martilyo at mahigpit na nakagapos ang katawan niya sa mga sinulid na lumabas mula sa kung saan. Napagtanto niyang ito ang pamamaraan ng pari na nakapiring na dapat ay umalis sa nayon. Ang pari ay lumabas mula sa kadiliman, ipinaliwanag na ang daga sa simbahan ay inalerto siya, kaya siya ay nagkaroon ng oras upang bumalik. Inapula niya ang lahat ng oil lamp, at nang natakpan ang liwanag ng buwan, tinanggal niya ang benda ng kanyang mata. Ang pari ay kumilos ng malupit, pinutol ang magkabilang binti ng hukom, sinabi ang kanyang ginawa upang sila ay maibalik sa pamamagitan ng mahika. Agad na sumugod si Zero at ang tigre, sa takot na tadteren ng pari ang kalaban. Ngunit sa kabutihang palad, huminto siya sa oras. Si Romana at ang lobo ay nagpakita rin, na nasaksihan ng mga estudyante na pinahirapan ng husto. Galit na tinanong ni Zero ang lobo, dahilan para mataranta ito at magtago sa likod ng guro. Nagbanta si Zero na sasabihin niya ang totoo or kahaharapin niya ang parusa. Sa wakas, kinailangang aminin ng lobo na ang hukom ay itinalaga sa tungkuling ibalik na buhay ang isang estudyante upang makatakas sa hatol na kasawian. Habang ang tunay na layunin ay upang subukan ang kakayahan ng nayon na protektahan ang mga mangkukulam, lahat ay sama-samang sinisi ang lobo para sa kanyang kawalan ng kakayahan. Ngunit itinuro ni Zero na masyadong halata ang defensive loophole ng village, kaya naman madaling nakalusot ang hukom. Tinataya ng tigre at ng pari na kulang pa rin ang puwersang panlaban sa nayon, at kapag nagkahiwa-hiwalay na, maglalantad ito ng higit pang mga kahinaan. Inamin nila na ang mga mangkukulam ay idinadawat, at kung hindi nila maprotektahan ang mga ito, ang kanilang reputasyon ay masisira magpakailanman. Samantala, may ideya ang lobo na gamitin ni Zero ang hukom. Mariing tumutol ang hukom, na sinasabing wala ito sa kasunduan, ngunit nagbanta ang lobo na sinira na niya ang kanyang pangako kanina, kaya kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang sumunod at tinanggap ni Zero ang panukala. Kinabukasan, nang ipahayag ito sa mga mag-aaral, nagkaroon kaagad ng matinding reaksyon. Iginiit ng babae na ang hukom ay hindi mapagkakatiwalaan at hiniling ang kanyang pagpaslang. Sumagot si Zero na kung talagang gusto niyang maghiganti, magagawa niya ito, ngunit ang puot ay lilikha lamang ng isang masamang pakiramdam. Ang hukom ay nakagawa ng maraming kasalanan ngunit ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon na magbayad sala sa pamamagitan ng pagprotekta sa nayon. Ganunpaman, galit pa rin ang dalaga dahil napakaraming tao ang napaslang niya. Nakialam ang pari na sinabi na noong naglilingkod pa siya sa simbahan, nakapaslang din siya ng hindi mabilang na tao sa ilalim ng utos at ang Ludens ay tumapos din ng maraming buhay. Sa ilalim ng panggigipit ng lahat, napaluha siya ngunit sa wakas ay tinanggap na may kondisyon na ang hukom ay dapat mamuhay sa ilalim ng pangangasiwa ng tigre at siya mismo ang may karapatang utusan siya sa panahong iyon. Kinabukasan bago umalis sa nayon, ipinahayag ng lobo ang kanyang nais na samahan siya ni Romana sa ipinagbabawal na aklatan sa Hilaga. Ngunit tumanggi siya dahil kailangan pa niyang pangasiwaan ang mga estudyante sa paglalakbay na ito. Ang lobo ay nag-aatubili na umalis. Pagbalik ni Romana, narinig niyang nag-uusap sina Steven at Hannah. Sinabi niya na nabawi niya ang kanyang mga alaala, bagaman hindi ito masyadong kaaya-aya at kakaiba pa rin ang pakiramdam. Bukod dito, ang pag-alala ay hindi nakatulong ng malaki. Na may walang katapusang negatibo enerhiya, nahirapan siyang intindihin ang mga emosyon ng tao, lalo na ang pag-ibig. Binanggit ni Steven na minsan ay may nagsabing gusto siya ni Hannah, kaya namula si Hannah. Nagtanong si Steven kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig, at sumagot si Hannah na kapag gusto mo ang isang tao, gusto mong maging espesyal sa kanya. Inosenteng sinabi ni Steven na sa pagkakataong iyon ay espesyal din si Hannah sa kanya, kaya napagtanto ni Hannah na hindi niya siya naintindihan. Pagkatapos ay biglang naalala ni Steven na malamang na gusto niya si Romana, na ikinalungkot ni Hannah ngunit matyaga pa rin niyang pinayuhan siya. Humiling si Hannah ng morning magic charging,
ngunit ang mga nakakatakot na alaala ay nagpalamig sa kamay ni Steven. Nataranta siyang tumakbo palayo para hanapin si Zero. Sa bahay ni Zero, napanatag siya at inanyayahan na umupo at uminom ng tsaa. Ipinaliwanag niya na bumalik ang kanyang mga alaala, kahit na hindi niya alam kung bakit. Naniniwala si Zero na mapanganib ito, ngunit patunay din na unti-unti na siyang naghihinog, hindi na isang walang laman na shell. Pinayuhan siya ni Zero na harapin ang kanyang mga alaala at maging mas malakas para protektahan ang lahat. Inihayag din ni Steven ang tagubilin ng kanyang ina na dapat siyang lumayo sa isang mangkukulam na may mga mata na tulad ng sa kanya. Napangiti si Zero, kumikinang ang mga mata nang ihayag niya ang katotohanan. Ang mga espesyal na mata na ito ay namana sa kanyang ama, na siya ring numero 13. Ang taong iyon ay ang witch na numero 13, ang kapatid ni Zero. Ipinaliwanag ni Zero na sa kanila, si number 13 na lang ang natitirang kamag-anak dahil kaya niyang sirain ang buong mundo. Ang kapanganakan ni Steven ay orihinal na naghahanda para sa kanya habang ang magic ni Zero ay nauubos. Hinanap ng number 13 ang ina ni Steven gamit ang sarili niyang bloodline para lumikha ng isang bata na may walang katapusang mahika. Balak niyang ibigay ang kapangyarihang iyon kay Zero, ngunit natuklasan ito ng ina ni Steven at tumakas kasama ang kanyang anak. Nakonsensya si Zero, ngunit inaliw siya ni Steven, na sinabing salamat sa kanya na ipinanganak siya. Nagpagalak ito kay Zero, sinabing siya ang pinakamagandang bagay na iniwan ng number 13. Gustong malaman ni Steven ang higit patungkol sa kanyang ama, at sinabi sa kanya ni Zero na siya ay lubhang makatuwiran hanggang sa punto ng ekstremismo, na nagdulot ng digmaan sa mundo ng mangkukulam. Naalala ni Steven ang umagang iyon nang siya ay nag-aalangan na ibahagi ang mahika kay Hana, sa takot na siya ay masawi. Nagpasya siyang maging isang magic provider hanggang sa matapos ang internship, pagkatapos ay humingi ng pagsasanay kay Zero. Sumang-ayon si Zero at nagsimula ng magic circulation exercise. Habang hawak-hawak ni Steven ang kamay niya para maglipat ng magic, nakarinig siya ng sigaw, ngunit hindi siya pinayagan ni Zero na magambala, ipinaalala sa kanya na kailangan niyang kontrolin ito bago gustong tumulong sa mga kasamahan sa koponan. Samantala, nakaupo si Romana sa tabing ilog na sinusubukang kalimutan ang mga sinabi ni Steven tungkol sa pagkagusto sa kanya. Biglang sumulpat si Hana sa likod niya at ikinwento ang kwentong iyon. Nagulat si Romana at nahulog sa ilog, pagkatapos ay sinabi sa kanya na huwag magsalita ng walang kaparikan. Sabik na itinanong ni Hana kung tatakbo ba siya, nang marinig niya na kung ang isang mangkukulam ay makatanggap ng isang pag-amin mula sa isang estudyante, ilalayo niya ang kanyang distansya. Sa katunayan, sinadya ni Romana na umalis, ngunit niyakap siya ni Hana at umiyak, nangako siyang hindi pupunta kahit saan hanggang sa matapos ang internship. Dahil sa hiyawan ng ospital ay agad silang sumugod doon. Natagpuan nila si Kando na nasugatan at pinipigilan ng hukom ang maliit na batang lalaki na nailigtas mula sa kagubatan. Sigaw ni Hana na pakawalan siya, at agad niyang binitawan ang pagkakahawak niya. Dumukot ang bata ng isang matalim na piraso at sinugod si Romana, ngunit mahinahon nitong tinawag ang tunay nitong pangalan, pagkatapos ay itinali siya pabalik sa kama. Naghinala si Kando na ipinadala siya ng simbahan. Sa sandaling iyon, isang babae ang nagpakita, ang dating guro ni Romana, na nagdadala ng tanghalian para sa mga pasyente, kapwa ang hukom at ang bata. Dahil dito, naniniwala si Romana na ang bata ay pain lamang mula sa simbahan na naglalayong mag-apoy ng puot sa nayon. Habang nag-uusap sila, tinuruan ng babaeng pulang buhok ang hukom kung paano kumilos. Wala siyang pakialam, gusto lang niyang maalis ang target niya. Nang pagbabantaan niyang sisikailin siya, nakaharap niya ang staff ng guro at kinailangan niyang umatras. Pagkatapos, isinama siya ng babaeng mapula ang buhok sa nayon. Dumating din ang tigre, at nang makitang bata lamang ang umatake, hindi niya ito pinahirapan. Mariing nagprotesta si Kando, ngunit ipinaubaya ng tigre ang pagtatanong sa pari. Habang naghahanda ang pari na tanungin ang bata, bigla itong inatake, ngunit sa kabutihang palad ay nakaiwas. Namulat na pala ang bata at narinig ang lahat. Pinasagot siya ng pari sa dilim, umaasa sa mga ekspresyon ng mukha at paghinga upang makilala ang kasinungalingan, ngunit sa huli, hindi nila makuha ang anumang mahalagang impormasyon. Napagpasyahan ni Romana na ang matataas na opisyal ng simbahan ay dapat nakasangkot,
gamit ang mga labi ng sakuna bilang pain para lihim na magudyok ng digmaan, kaya kailangan nilang maging lubhang maingat. Narinig ni Hana ang lahat sa labas ng pinto, hindi nasisiyahan na ang mga matatanda ay gumagawa ng mga desisyon sa kanilang sarili. Nilaibot niya ang nayon, pagkatapos ay pumunta sa paaralan at nakita ang hukom na nagtuturo sa mga bata kung paano maghabi ng mga basket. Ipinaliwanag ng guro na isa lamang itong bitag ng isda. Ngunit para kay Hana, ang mga nakakatakot na alaala niya at ng dagat ng apoy mula sa nakalipas na mga taon ay bumalik, na nasaktan siya at naging determinado siyang magbantay. Ang mga bata ay hindi natatakot sa kanya. Nagturo si Hana, iginiit na ang mga taga-nayon ay hindi natatakot sa sinuman. Samantala, nakatanggap si Kando ng mensahe mula sa daga ni Lilia na nag-uulat na ang paglipat ng bata sa Winners ay ipinagpaliban, na ikinadismaya nito at nagpasya itong ilabas ang bata. Nagreklamo ang maliit na batang lalaki na maaari siyang masawi bilang isang bayani at iniwan ang kanyang pangalan sa mga aklat ng kasaysayan, ngunit sa huli, hinayaan nila siyang magpatuloy sa buhay. Siya ay palaging naniniwala na ang mga mangkukulam at mga fallen beast ay masasamang nilalang na kailangang alisin. Kaya naman, nang napagtanto niyang ang mga bagay ay hindi tulad ng kanyang inaakala, ang kanyang pagkadismaya ay lalo pang lumaki. Parehong naawa at nalungkot si Steven nang makita ang kanyang baluktot na pananaw sa mundo sa murang edad. Kaya dinala niya ito sa simbahan at binigyan ng pagkain na inihanda ni Lilia. Sarap na sarap ang batang lalaki na tila na humaling sa mga pagkaing iyon. Gayunpaman, nang tanggalin ni Steven ang balabal ni Lilia at ibunyag na katatapos lang niyang kumain ng mga pagkaing niluto ng daga, namutla ang mukha niya sa takot. Nataranta at paulit-ulit na humingi ng tawad si Lilia, na ikinakonsensya din ng batang lalaki sa pagiging walang galang sa kanya. Pagkatapos, dinala siya ni Steven sa isang malinis at tahimik na silid upang magpahinga. Ngunit ang maliit na bata ay nanatiling kainahinala, sa pag-aakalang ang mga tao sa simbahan ay sadyang nilinlang siya, dahil itinuro sa kanya na ang mga mangkukulam at fallen beast ay orihinal na masasamang demonyo. Nang gabing iyon, tuwang-tuwang ipinakita ni Steven kay Zero na matagumpay niyang nazanay at nagagamit niya ang mga light spell ng napakabisa, kahit na hinahati ang liwanag sa iba't ibang hugis ng sabay-sabay. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtipon sa paligid at labis na nasa sabik, lahat ay gustong subukan ito mismo. Kaya't hiniling nila na hiramin ang kawani ng Luden para sa isang eksperimento dahil ang direktang pagsubok sa isang tao ay masyadong mapanganib. Sumang-ayon si Romana nang walang pag-aalinlangan dahil pinahahalagahan niya ang mga may adhikain na umunlad. Sa gitna nito, biglang umamin si Steven na gusto niya ito at gusto pa niya itong pakasalan. Ang hindi inaasahang pag-amin ay pansamantalang binago ang 300 taong gulang na babae sa isang mahiyaing 17 taong gulang na batang babae. Akala niya masyado siyang nagmamadali. Ibinasura ito ni Steven, sinabihan siyang magpanggap na wala siyang narinig, ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin sa kanyang puso. Ito ay hindi isang bagay na maaaring tretuhin na parang hindi nangyari. Sinisikap ng simbahan na i-brainwash ang batang lalaki at gawing sandata laban sa mga mangkukulam. Nagising mula sa isang bangungot, ang bata ay inanyayahan ni Hana na mangisda kasama ang mga bata sa nayon. Pumunta sila sa Eastern Shore at tinanong ng bata si Hana kung paano sila nagtitiwala sa isang tulad ng malupit na hukom. Sinabi lang ni Hana na ang tiwala ay kailangang patunayan ng paunti-unti. Siya mismo ay hindi rin lubos na nagtiwala sa kanya, ngunit handa pa rin siyang bigyan siya ng pagkakataon hanggat ang maliit na bata ay hindi makapinsala sa sinuman. Ang bata, na nalilito na, ay pinagtaksilan ng kumakalam na sikmura, na nagpahagalpak sa tawa ng buong grupo. Pero sa mga mata niya, parang ang daming naiisip. Sa ibang lugar, biglang nagising si Romana, nagulat dahil biglang sumulpat si Steven sa kanyang silid. Nais lamang mag-eksperimento ni Steven at sinabi sa kanya na kahapon ay gumamit siya ng kaalaman mula sa aklat ng kanyang ama upang lumikha ng isang potion. Tiningnan nito ni Romana ngunit wala siyang maintindihan kahit isang karakter habang naiintindihan naman ni Steven ang lahat. Alam niyang number 13 ang manunulat, agad na naunawaan ni Romana ang maraming bagay. Lalo siyang nagulat nang makita niyang inamin ni Steven na iyon ang kanyang ama, ngunit hindi nagpakita ng reaksyon sa pinakamalaking kontrabida ng siglo. Interesado lamang si Steven sa potion formula na naglalaman ng magic dahil kung matagumpay, ibabalik nito ang magic para sa gumagamit.
Kaya naman pilit niyang hiniram ang staff ng Luden. Naghulog si Steven ng isang patak ng potion sa kaibuturan ng staff at agad itong kuminang ng napakatalino. Pagkatapos ay hinawakan ng Ludens ang test tube, ininom ang lahat, at sumayaw pa sa tuwa. Hinawakan ni Roman na ang staff at natuklasan niyang kasing lakas ng dalawang mangkukulam ang magic sa loob, na ikinagulat ni Steven, dahil sa paggawa ng potion, sinadya niyang pinigilan ang kapangyarihan nito. Desidido si Steven na gumawa ng mas maraming potion, ngunit tapat din na sinabi niyang patuloy siyang magpo-propose sa guro. Nataranta si Roman na sa kanyang pagpupursige at mataktika lang siyang pinaalis para tumuon sa pagbabantay. Noong panahong iyon, pinapanood ni Kando ang mga bata na naglalaro sa tabi ng ilog kasama si Hana. Ang malupit na hukom, na nakasaksi sa eksenang iyon, ay naalala ang kanyang kahabag-habag na pagkabata, na nabubuhay sa ilalim ng karahasan ng isang ama na nagturo lamang sa kanya kung paano magtakda ng mga bitag upang mabuhay bilang isang mangangaso. Minsan ay dumating ang isang maharlika upang upahan ang kanyang ama at siya upang maglagay ng mga bitag, pagpapahirap, at pangangaso ng mga nakatakas na alipin. Pagkatapos, pinaslang ng mga miyembro ng asosasyon ng mga hukom ang maharlikang lalaking iyon at kinuha siya sa hukbong kontra witch ng simbahan. Bumalik sa kasalukuyan, nakipag-usap siya kay Hina. Siya ay mula sa Hilaga, ang kanyang tinubuang bayan ay nawasak ng mga mangkukulam. Gayunpaman, pinili niyang mamuhay ng payapa sa kanila. Habang nakikipaglaro si Hina sa mga bata, lumapit si Hana, sinabing nahulog siya sa batang guro. Pagkatapos, nakita nila ang batang lalaki na naglalakad sa ilog na may hitsura ng isang zombie. Agad na nakaramdam ng panganib ang hukom at sumigaw na ang lahat ay lumayo. Pagkaraang pumutok ang tiyan ng bata, at mula sa loob ay lumabas ang isang malaking bibig na puno ng ngipin. Sumugod ang hukom at sinipa ang halimaw, balak itong atakihin hanggang sa masawi, ngunit tumubo ito ng dalawang parang cleaver na paa na humiwa sa kanyang braso. Pagkatapos ay niyakap niya ng mahigpit ang guro at tumalon palabas ng ilog. Sinubukan ni Hana na gumamit ng sleep magic, ngunit hindi naapektuhan ang halimaw, marahil dahil ang bata ay ganap na walang malay. Mas maraming nakakakilabot na bibig ang patuloy na tumubo sa katawan nito. Napagtanto ng hukom na ang dinala ng batang lalaki ay hindi lamang isang halimaw, ngunit isang ekstremistang paksayo ng Death Soldier. Sinabi niya sa lahat na tumakbo, iniwan siyang harapin ito. Ngunit alam ni Hana na hindi siya sapat na malakas at walang armas. Matapang niyang pinalayo ang mga bata para hindi sila magambala. Habang papalapit ang halimaw, sinabihan ni Hana ang hukom na hawakan ito ng mahigpit para makapagbigkas siya ng spell. Isinusumpa ng hukom ang kanyang buhay sa pagkakahawak sa dalawang cleaver limbs nito, na nakalayo ngunit natusok pa rin. Sa oras na natapos ni Hana ang kanyang mahabang spell, ang hukom ay nagsakripisyo ng isang paa. Ang salamangka ay nagtayo ng 4 na pader na bato na nakapalibot sa halimaw, ngunit hindi ito sapat upang hawakan ito. Nang walang ibang pagpipilian, kailangan nilang piliin na tapusin ang bata at ang halimaw. Ang hukom ay sumugod upang protektahan ang kanyang katawan. Nag-atubiling pa rin si Hana, ngunit desidido si Kando, pinutol ang kanyang buntot para sa isang huling sakripisyong pagpapatawag. Ang matagal na spell ay nagdulot ng pagkabalisa sa lahat, habang inakala ng hukom na siya ay inabandona. Sa kabutihang palad, napanatili pa rin ni Kando ang ilang sangkatauhan at pinagaling ang kanyang mga sugat. Nang akala nila ay tapos na, daan-daang parang flytrap ang bumuhos mula sa nasunog na labi ng halimaw, na ikinasindak ng lahat. Napakaraming dugo ang nawala sa hukom kaya hindi na siya makatakbo. Kinailangan siyang suportahan ng 2 estudyante. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay, idiniin ang kanilang mga ulo sa lupa, at sinabi sa kanila na tumahimik. Si Romana ay nagpakita at inanyayahan niya ang Ludens na kumain ng magaan at ibinuka na lang nito ang bibig na puno ng ngipin at nilamon ang lahat ng kapas-palad na salagubang sa isang lagok. Matapos ang kalunos-lunos na pagkasawi ng bata, tahimik na inayos ni Steven, Kando at Hana ang libing. Sa panahong ito, iniyuko ni Steven ang kanyang ulo ng mahabang panahon, na ipinangako sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang may masawi ng hindi makatarungan. Sa gitna ng mabigat na kalangitan na iyon, biglang umalangaw ang dagandong ng isang dragon. Mula sa malayo, ang Dragon Breaking King ay bumaba sa isang fire dragon, na nagdadala ng isang utos mula sa kaharian ng Winas.
Ang nayong ito ay malapit ng maging isang larangan ng digmaan. Nagulat silang tatlo, naiintindihan ng bawat isa na malapit na ang madugong bagyo. Walang pagkaantala, ang grupo ay nagmamadaling bumalik sa nayon upang salubungin si Zero at linawin ang sitwasyon. Mahinahon silang tinanggap ni Zero, at sinabing kapag hindi bumalik ang mga estudyante ayon sa utos ng akademya, lahat ay mapapatalsik kaagad. Pinagtibay pa rin ni Kando at Hana na mananatili sila upang tumulong, ngunit inulit lang ni Zero na ito ay isang hamon na hindi nila dapat pakialaman. Si Steven, na may mukha na puno ng determinasyon, ay sumabad, sinabi kung kailangan niyang pumili, mas gugustuhin niyang huminto sa pag-aaral kaysa iwanan ang mga taga-nayon. Naniniwala siya na ang isang mangkukulam ay hindi lamang nag-aaral para makapasa sa mga pagsusulit, ngunit nabubuhay upang magprotekta. Ang akademya ay may mahigpit na mga alituntunin na ang mga apprentice na mangkukulam at sorcerer ay talagang hindi pinapayagang direktang makisali sa labanan. Pinahintulutan lamang silang magtakda ng mga bitag, pigilan ang mga kaaway, ngunit hindi pumaslang. Nag-isip sandali si Steven, pagkatapos ay iginiit na kung ang mga bitag ay matalinong idinisenyo, isa lamang ay sapat na upang man-neutralize ang 10 mga kaaway. Kaya, kahit isang hukbo ng libo-libo ay maaaring mapigil. Dahil sa paraan ng pagsasalita ni Steven, natahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon sa pag-uusap, nagpakita ng kaunting interes si Zero. Hindi lang nagsalita si Steven, naglabas siya ng isang bote ng magic potion mula sa kanyang suot, isang kumikinang na solusyon na naglalabas ng kakaibang liwanag. Ito ang resulta ng kanyang pananaliksik. Itinitig ni Zero ang kanyang mga mata upang subukan ito at agad na inamin na ang kanyang kakayahan ay higit pa sa inaasahan. Prangkahan niyang ipinangako na kung tunay na gumawa ng kontribusyon si Steven sa labanang ito, hindi lamang niya maiiwasan ang pagpapatalsik, ngunit maaari ring makilala kaagad bilang isang nagtapos. Nang matapos siyang magsalita, tuwang-tuwa si Romana na idineklara na ito ang magiging graduation project para sa mga estudyanteng ito. Agad na pinigilan ni Zero si Romana, binigyang diin na ito ang desisyon ng akademya, walang kaugnayan sa mga tagalabas. Ngunit hindi sumuko si Romana. Pinatigas niya ang kanyang mukha, iginiit na kung papaalisin ang mga estudyante sa paaralan, aalis din siya, dahil sa ngayon ay minahal na niya ang nayong ito. Nagkunwari pa si Romana na naluluha, napahawak na lang sa ulo si Zero sa pagkainis. Sa wakas, atubiling nangako si Zero na tatalakayin sa punong guro ang tungkol sa isang espesyal na pagsasaalang-alang. Sa katunayan, ang mga balita na ipinadala ay agad na nagdulot ng isang sensasyon. Binasa ng punong guro ang planong tapusin ang digmaan ng walang casualty na iminungkahi ni Zero. Nakikita ito bilang isang bihirang pagkakataon upang ilagay ang pangkat na anti-witch sa lugar nito habang pinatutunayan ang katwiran ng akademya, ipinadala niya ang lobo upang utusan ang simbahan at ang Magic Corps, na nakikipag-ugnayan sa mga kaalyado upang protektahan ang nayon. Sa kanyang pagbabalik, sinubukan agad ng lobo ang potion na iniaalok ni Steven. Isang patak lang ay makabuluhang naibalik ang mahika, na nag-iwan sa kanya na hindi may tago ang kanyang pagkamangha. Nang tanungin, nalaman niyang ang formula ay nagmula sa aklat na isinulat ng ama ni Steven. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng magkakaibigan dahil ang pagkakakilanlan ng kanyang ama ay walang iba kundi ang kasumpa-sumpa na switch number 13 sa kasaysayan. Ang katotohanan ito ay parang isang matinding pagkabigla, na nagpatahimik sa lahat ng sandali. Samantala, inimbitahan ni Hina ang hukom sa klase upang pasalamatan siya ng mga estudyante. Ang malupit na tiyuhin, na sanay umungal, ngayon ay nakatayong walang imak sa harap ng kainosentehan ng mga bata. Nakilala ang awkwardness na ito, ang guro ay mabilis na naglagay ng candy sa kanyang bibig, bahagyang nagpapagaan ng kapaligiran. Natapos ang maliit na salo-salo, at nang silang dalawa na lamang ang natitira, sinubukan ng guro na lumapit, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagtitiwala. Malinaw niyang naramdaman na naantig ang hukom, ngunit tahimik itong tumalikod. Sa kanyang puso, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat sa isang bagay na tinatawag na pag-ibig. Pumunta siya sa inn at nagkataong nakasalubong niya ang babaeng si Hana na kumakain doon. Tinukso siya ng dalaga, alam pa raw ng matandang tiyuhin kung paano mahiya sa pag-ibig. Pagkatapos ng ilang biro, bumalik si Hana sa pangunahing paksa ng digmaan.
Pinagtibay niya na ang plano ni Steven ay maglagay ng maraming responsibilidad sa hukom dahil ang kanyang mga bitag ay magiging isang mahalagang link. Bagamat sa personal, hindi niya gusto ang pagtitiwala sa kanya ng labis. Matapos niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para iligtas ang mga tao, kinailangan niyang buksan ang kanyang puso para bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nang gabing iyon, tahimik na nakaupo ang hukom, ang gulo ng kanyang puso. Ang mga nakaraang krimen ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Ang kinabukasan ay hindi tiyak, kaya hindi siya sigurado kung saan siya kabilang. Kinabukasan, ang mga taga-nayon ay sama-samang naglagay ng mga bitag, na nagpapatibay sa bawat pasukan at labasan. Tinalakay ni Zero ang diskarte sa mga mag-aaral, habang si Romana at ang Tigre ay nagpatunay na kung masyadong malakas ang kalaban, kailangan nilang lumaban hanggang sa wakas. Pumasok ang pari, nagdala ng impormasyon na umabot sa 10,000 ang puwersa ng kaaway. Ngunit karamihan ay mga brainwashed na tao lamang. Ang paksayo ng anti-witch factions ay malinaw na pipilitin ang mga mangkukulam na salakayin ng mga ordinaryong tao, na ginagawa silang mga kontrabida sa mata ng mundo. Tumakbo si Lilia papasok, tinawag ang Tigre para mamigay ng pagkain. Sinamantala ng pari ang pagkakataon na payuhan siya na lumikas kasama ang mga taga-nayon, ngunit matigas na umiling si Lilia, na iginiit na mananatili siya upang protektahan siya. Nang marinig ito, biglang nakaramdam ng emosyon ang pari, na sana ay magkaroon siya ng isang kaibig-ibig na kapatid na babae tulad ng batang daga. Si Romana at ang Tigre ay hindi pinalampas ang pagkakataong mag-isip ng walang kaparirakan at agad na pinagsabihan ng pari dahil sa kanilang madilim na isipan. Habang abala si Lilia at ang Tigre, dinala ni Romana ang halimaw na specimen mula sa tiyan ng bata para suriin ng pari. Nakakunot ang noo niya habang sinusuri iyon. Ang nilalang na ito ay may kakayahang magtiklop ng walang hanggan. Kung hindi makokontrol, lalamunan nito ang buong kontinente. Ang ekstremistang paksayon ay tiyak na nagkaroon ng paraan upang makontrol ito bago ito palayain. Ngunit kahit na maraming matataas na opisyal sa simbahan ay walang alam dito, ito ay nangangahulugan lamang na ang taong nasa likod nito ay ang mastermind.